Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1407-12. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito marahil ang dahilan ng digmaan sa pagitan ng Blazing Gold Race at Spiritual Race. Nadurog ang puso ni Francis. Tama. Dati, nagpadala pa ang Blazing Gold Race ng kalahating hakbang na God Lord para subukang patayin si Angelica, ngunit nadiskubre sila at napigilan ng aking lahi, sabi ng Third Elder, malamig ang kanyang ekspresyon. Ano? Nagpadala talaga ang Blazing Gold Race ng kalahating hakbang na God Lord para subukang patayin si Angelica. Naalarma rin si Francis sa balitang ito. Hindi niya inaasahan na ang Blazing Gold Race ay talagang magpapakilos ng ganitong uri ng lakas para harapin ang isang True God Jr. Sa ngayon, si Angelica ang puso ng spiritual na lahi. Kapag siya ay tumanda na, ang mahinang Blazing Gold Race ay hindi na magiging katapat ng aking spiritual na lahi. Ang ikatlong elder ay tila natuwa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Una, siya ang Panginoon ni Angelica, kaya kung si Angelica ay naging Diyos na Panginoon, magkakaroon din siya ng kaluwalhatian. Pangalawa, minsang tumanggi si Francis na maging kanyang disipulo, at ang pangalawang disipulo ng Third Elder na si Angelica ay walang alinlangang malalampasan si Francis sa hinaharap. Dati kapag pinag-uusapan ng mga tagalabas ang numero 1 henyo ng spiritual race, walang alinlangan na pinag-uusapan nila si Francis. Ngunit sa hinaharap, hindi ito ang mangyayari. Nang bumalik si Angelica mula sa lihim na dimensyon, isa na siyang rank 7 Ancient God, at ilang taon na siyang nag-iisa. Nang makita ang sorpresa ni Francis, nagpatuloy ang ikatlong elder, ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Tumango si Francis. Si Angelica ay palaging nagtataglay ng hindi pangkaraniwang potensyal, at ngayong mayroon na siyang legacy ng God Martial Race, maaabot niya ang hindi pangkaraniwang mga antas sa hinaharap. Marahil ay maaari pa niyang pangunahan ang espiritual na lahi upang mabawi ang kaluwalhatian nito. Francis, ang espiritual na lahi ay kasalukuyang kulang sa mas mataas na antas ng mga puwersang panlaban. Ngayong nakabalik ka na, dapat kang lumabas at ihasa ang iyong sarili sa mga linya sa harapan, tumingin ang ikatlong elder kay Francis at nagpatuloy. Bagamat may hinanakit siya kay Francis, iyon ay dahil lamang sa tumanggi si Francis na maging kanyang disipulo. Kababalik lang ni Francis mula sa kanyang mga paglalakbay at ang kanyang cultivation ay tumalon sa pinakamataas na rank 8. Tiyak na hindi pa niya ganap na napatetag ang kanyang sarili sa antas na ito ng cultivation, at ang kanyang lakas ay malamang na hindi maihahambing sa isang senior peak na rank 8. Kaya, nais ng ikatlong elder na si Francis ay maasa ang kanyang sarili sa larangan ng digmaan at patatagin ang kanyang paglilinang. Bilang karagdagan, maaari rin siyang magdala ng ginhawa sa espiritual na lahi, na kasalukuyang mas mahinang bahagi ng digmaang ito. Malubhang kakulangan ng mataas na antas ng puwersang panlaban. Si Francis ay medyo nalilito. Logically speaking, ang spiritual race ay dapat na mas malakas sa kabuoang lakas kaysa sa Blazing Gold Race. Ang Blazing Gold Race ang nagpasimula ng digmaang ito. Sa oras na iyon, bigla na lang nila tayong inatake, mabilis na pinatay ang marami sa ating middle at high-level fighting forces. Bagamat mabilis ang reaksyon ng spiritual race, ang Blazing Gold Race ay kasalukuyang nangunguna sa digmaang ito. Mukhang galit ang ikatlong elder habang nagsasalita. Okay kung ganoon. Pumayag si Francis na makibahagi sa digmaan. Bilang isang pangunahing disipulo ng espiritual na lahi, nakatanggap siya ng hindi maliit na benepisyo sa pamamagitan ng pag-asa sa 5 star na paksayon na ito. Bukod dito, ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay nagsimula kay Angelica, kaya hindi na lang maupo si Francis at manatiling walang kinalaman. Bilang karagdagan, pagkatapos na lumahok sa maraming mga labanan, magagawa niyang tanggalin ang selyo at ibunyag ang kanyang antas ng paglilinang at mas mababa ang hinala. Mabuti. Pumunta sa Celestial Net Sect sa lalong madaling panahon. Ang paksayon na ito ay isa sa mga pinakamahalagang lugar sa teritoryo ng spiritual race. Ang nagliliyab na Gold Race ay gustong sakupin ito sa buong panahon. Agad na binigyan ng ikatlong elder si Francis ng isang mahalagang misyon.
Pagkatapos umalis sa ipinagbabawal na lugar ng espiritual na lahi, nagpahinga ng kaunti si Francis at pagkatapos ay umalis. Samantala, sa loob ng isang lihim na silid sa ilalim ng lupa ay nagniningning sa liwanag ng nagliliyab na apoy. Elder, si Francis ay bumalik sa espiritual na lahi. Isang lalaking nakabaluti na ginto ang lumitaw sa palasyo sa ilalim ng lupa, ang kanyang saloobin ay magalang at magalang. 3 bola ng liwanag ang lumutang sa kanyang harapan. Ang lalaki sa gitnang bola ng liwanag ay medyo matanda na, ngunit siya ay malaki at matipuno, ang kanyang katawan ay namumula sa gintong apoy at ang kanyang mukha ay marangal at ayos. Nagpakita na naman ang batang iyon. Naningkit ang mga mata ni Kuya Jean. Siya ay walang iba kundi ang Elder Jean na nanguna sa partido ng Blazing Gold Race sa sugal na laban sa pagitan ng dalawang karera. Nakagawa siya ng napakalalim na impresyon kay Francis. Ang espiritual na lahi ay talagang may hindi kapani-paniwalang swerte na magkaroon ng dalawang pinakamataas na henyo tulad ni na Francis at Angelica. Sa kaliwa ni Elder Jean ay isang mas maikling lalaki na nasa gitnang edad, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig at makamandag na liwanag. Ano ang kasalukuyang kalagayan ni Francis? Tanong ni Kuya Jean. Sa kanyang pagbabalik sa spiritual race, ang cultivation ni Francis ay nasa peak rank 8. Umalis na siya ngayon sa spiritual race, tila handa nang pumasok sa battlefield, sagot ng golden armored na lalaki. Peak rank 8. Parehong nagulat si Elder Jean at ang pandak na lalaki. Wala pa ngang 10 taon, pero napunta na siya sa rank 7 hanggang sa pinakamataas na rank 8. Ang ekspresyon ni Elder Jean ay sobrang malungkot. Sa oras na ito, nanginginig ang madilim na kulay abong bola ng apoy sa kanan ni Elder Jean, na nagbuga ng malamig na buto. Gusto kong bantayang mabuti ang bawat galaw ni Francis. Direktang iulat sa akin kung may mangyari. Tumahol si Kuya Jean. Umalis sa secret hall ang lalaking nakabaluti na ginto. Hindi natin pwedeng pabayaan ang pagkakataong ito. Sa sandaling malaman natin kung saan pupunta si Francis, magpapadala kaagad tayo ng eksperto para patayin siya. Nanlalabo ang mga mata ni Elder Jean nang magsimula siyang mag-isip tungkol sa pinakamagandang taong ipapadala. Sa sandaling ito, ang malamig na kulay abong apoy sa kanan ni Elder Jean ay biglang nagsimulang umungol. Lumabas ang isang figure na nakasuot ng light golden dress. Siya ay nagtataglay ng isang napakarilag ngunit malamig na mukha, at habang ang kanyang matangkad at magandang katawan ay maaaring pumukaw ng mga pantasya, ang kanyang aura ay kakaiba at kakaiba, tulad ng ilang ethereal na bundok ng yelo. Itong Francis. Ipaubaya mo siya sa akin. Malamig na wika ng babaeng nagyayelong. Nagtataka namang tumingin sa nagyayelong babae ang maikling nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hey! Ayos lang din. Iiwan ko si Francis sa iyo. Ngumiti si Elder Jean at sumang-ayon. Binalot ng nagyayelong babae ang sarili sa napakalamig na apoy at pagkatapos ay naglaho. Sok! Sok! Lalong gumaganda ang Ancient God Ice Flame, pero medyo malamig siya. Bakit ba masyado siyang nagmamalasakit kay Francis? Nang mawala ang sinaunang Diyos na si Ice Flame, agad itong tinanong ng maikling lalaki. Ang Ancient God Ice Flame ay ang numero 1 kagandahan ng Blazing Gold Race at ang pinakatalentadong henyo ng Blazing Gold Race sa nakalipas na halos 100 milyong taon. Noong unang panahon, noong kilala pa ang Ancient God Ice Flame, siya ay tinugis ng hindi mabilang na mga gwapong henyo ng Xiling Zone, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Nang maglaon, naglakbay ang sinaunang Diyos na si Ice Flame, at nang bumalik siya, isa na siyang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon. Ito lang ang interes niya sa mga henyo, ngunit sa halip na magustuhan sila, mas gusto niyang patayin sila. Isang malalim na ngiti ang ibinigay ni Elder Jean. Makalipas ang 10 araw, dumating si Francis sa Celestial Net Sect, sa loob ng hangganan ng spiritual race. Ang Celestial Net Sect ay matatagpuan sa pinakamataas na punto sa isang mahabang hanay ng mga bundok. Habang papalapit si Francis, agad siyang napansin ng mga tao sa loob ng Celestial Net Sect. Sino ang bumibisita? Isang malakas na boses ang nagmula sa loob, niyanig ang mundo. Si Francis ng espiritual na lahi, sa utos ng Third Elder, ay dumating upang palakasin ang Celestial Net Sect, agad na sagot ni Francis. Ngunit siya ay talagang nalilito.
Ang may hawak ng kapangyarihan sa loob ng Celestial Net Sect ay tiyak na kilala kung sino siya, kaya bakit sila nagtanong ng ganoong tanong. Hindi niya maiwasang gamitin ang kanyang kaliwang mata para sumilip sa madilim na dilaw na defensive array at sa iba't ibang gusali para makita ang may-ari ng boses na ito. Ito ay isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong robe. Ang kanyang nakakatakot na aura ay nagpapahiwatig na siya ay isang pinakamataas na rank 8. Katabi ng medyo may edad na lalaki ang isang gwapong binata na may malamig at mayabang na mukha. Pinagmulan ng yelo ng sinaunang Diyos. Nataranta, agad na naunawaan ni Francis. Sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang karera, ang Ancient God Ice Origin ay orihinal na trump card na Ancient God for the spiritual race. Ngunit nang aktwal na nangyari ang laban sa pagsusugal, ang Ancient God Ice Origin ay dumanas ng isang miserableng pagkatalo sa kanyang unang laban, at sa huli, si Francis ang nakaagaw ng tagumpay mula sa mga panga ng pagkatalo. Napansin na ni Francis ang inggit ng Ancient God Ice Origin noon. Sa loob ng Celestial Net Sect. Ama, ang taong ito ay si Francis, bulong ng Ancient God Ice Origin. Peak Rank 8. Natigilan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ano? Peak Rank 8. Ang sinaunang Diyos Ice Origin ay lubos na namangha at nataranta. Siya ay lubos na napahiya sa panahon ng laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang karera. Sa kanyang pagbabalik, masigasig siyang nagtanim, at sa tulong ng kanyang ama, nahirapan siyang maabot ang pinakamataas na ranggo ng ikapito. Siya ay orihinal na nagplano na ayusin ang pakikipaglaban kay Francis sa susunod na pagkikita niya, ngunit hindi niya inaasahan iyon. Kapag nakita niya si Francis, sasabihin ng kanyang ama na si Francis ang pinakamataas na rank 8. Bagaman ang iyong cultivation ay hindi maihahambing sa kanya, ang Celestial Net Sect ay nakikinig sa mga utos ng iyong ama ngayon. Sa digmaang ito sa pagitan ng dalawang lahi, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataon na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Ipapaabot ko ang iyong mga tagumpay sa larangan ng digmaan na higit pa kaysa kay Francis. Ang lalaking nakasuot ng ginintoang damit ay magiliw na tumingin sa Ancient God Ice Origin. Manam. Matigas na tumango ang Ancient God Ice Origin. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang puwang sa defensive array ng Celestial Net Sect. Whoosh! Si Francis ay pumasok sa Celestial Net Sect. Kaya si Francis, ang henyo ng aking espiritual na lahi. Ako ang commander ng lugar na ito, Ancient God Blue Distance. Kara-rating mo lang, kaya may ipapahanda ako ng tirahan para sa iyo para makapagpahinga ka. Ang Ancient God Blue Distance ay tumingin kay Francis na may sobrang init na ekspresyon. Kailangan kitang problemayan. Sumang-ayon si Francis, kung saan siya ay ginabayan patungo sa isang maluwag at magandang palasyo. Handa siyang lumahok sa digmaang ito upang makapagbigay siya ng kaunting pagsisikap para sa lahing espiritual at iligtas ito mula sa hindi magandang posisyon nito. Gayunpaman, mula sa hitsura nito, hindi siya bibigyan ng Ancient God Blue Distance ng pagkakataong ito. Ngunit ito ay maayos din. Tahimik lang na ginugugol ni Francis ang kanyang oras sa front lines. Nang dumating ang oras at ipinakita niya ang kanyang tunay na antas ng paglilinang, hindi pa rin siya makakakuha ng ganoong kalaking hinala. Sa pagpasok sa palasyo, nagsimulang mag-cultivate si Francis, pangunahing nakatuon sa pagpapataas ng kanyang intent energies at pagpapalakas ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa gabi, ang tahimik at malamig na Celestial Net Sect ay biglang uminit. Buzz! Bees! Nagsimulang manginig ang defensive array sa paligid ng Celestial Net Sect, na ikinaalarma ng lahat sa loob. Atake ng kaaway. Pag-atake ng kaaway. Maririnig ang galit na galit sa loob ng Celestial Net Sect. Sa labas ng Celestial Net Sect, isang malaking puwersa ang nagtipon, na pinamumunuan ng isang higanti ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, 30 talampakan ang taas, ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa ginto at pilak na may apoy na nagngangalit sa paligid nito. Whoosh! Lumitaw ang isang gintong nakasuot na figure, na lumulutang sa hangin at naglalabas ng malakas na sinaunang enerhiya. Emph! Alam kong hindi ka madaling susuko sa Celestial Net Sect. Malamig na bamulong ang Ancient God Blue Distance. Cut the chatter. Ancient God Blue Distance, siguradong mahuhuli natin ang Celestial Net Sect ngayon.
Ang higanteng lalaki ay umungal, nagpapadala ng alon ng gintong apoy na nagpaligo sa abot tanaw sa gintong liwanag. Boom! Bang! Itinaas ng higanteng lalaki ang magkabilang kamao, at pagkatapos ay bumaril pasulong ang isang nakasisilaw na gintong araw. Ikaw lang mag-isa. Hindi pa sapat iyon. Isang hitsura ng paghamak ang lumitaw sa mukha ng Ancient God Blue Distance. Atake! Ang Ancient God Blue Distance ay umungal, at ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng malakristal na divine power habang siya ay bumaril pasulong. Whoosh! Hindi mabilang na mga eksperto ang bumuhos mula sa Celestial Net Sect upang sundan ang Ancient God Blue Distance. Haha! Atin ang Celestial Net Sect ngayon. Sa sandaling ito, isang medyo lantang matanda ang lumitaw sa tabi ng higanteng lalaki. Ang taong ito ay agad na naglabas ng nakakapasong presyon na naging sanhi ng lahat ng mga miyembro ng Celestial Net Sect na huminto habang ang isang nasusunog na sensasyon ay bumalot sa kanilang mga katawan. Boom! Ikinumpas ng matanda ang kanyang palad, naglabas ng maitim na kayumangging apoy na mabilis na nag-anyong isang mabagsik na dragon. Hindi maganda. Isang rank 9 Ancient God. Ngumisi ang Ancient God Blue Distance. Bees. Swoosh! Ang malakristal na banal na kapangyarihan sa paligid niya ay sumulong sa isang napakalaking kalasag na kristal. Boom! Bang! Ang kalasag ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nabasag. Ang dark brown na apoy na dragon ay umungol pasulong, itinulak pabalik ang Ancient God Blue Distance at ang ilang sinaunang Diyos na pinamumunuan niya. Ang isang mahinang rank 7 Ancient God ay hindi nagawang palayasin ang apoy, at pagkaraan ng ilang sandali, siya ay sinunog hanggang sa abo. Umalis at ipagtanggol. Agad na nagutos ang Ancient God Blue Distance. Ngayon, ang tanging pag-asa nila ay ipagtanggol ang Celestial Net Sect at maghintay ng mga reinforcement. 1408. Umalis at ipagtanggol. Agad na nagutos ang Ancient God Blue Distance. Ngayon, ang tanging pag-asa nila ay ipagtanggol ang Celestial Net Sect at maghintay ng mga reinforcement. Whoosh! 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 Ang mga taong kumawala sa Celestial Net Sect ay agad na umatras pabalik sa loob. Hindi ko akalain na magpapadala ang Blazing Gold Ray sa isang rank 9 Ancient God. Nag-aalalang sabi ng isang maputi ang buhok. Siya ay walang iba kundi ang Sect Master ng Celestial Net Sect, isang rank 8 Ancient God. Ang matandang iyon ay dapat na sinaunang Diyos na Dark Crow ng nagliliyab na lahing ginto. Mataimtim na tinitigan ng Ancient God Blue Distance ang lantang matanda. Yung malupit at uhaw sa dugo na sinaunang Diyos na si Dark Crow na gustong manghuli ng mga kaaway at dahan-daang pahirapan hanggang mamatay. Isang nasa katanghaliang gulang na sinaunang Diyos ang biglang nanginag. Lahat ng tao sa Celestial Net Sect ay biglang nakaramdam ng mapang-ipong fog na namuo sa kanilang mga puso. Kung ang isang tao ay walang desisyon na magpasabog sa sarili, ang pagkatalo sa sinaunang Diyos na si Dark Crow ay nangangahulugan ng pagdurusa ng walang katapusang pagdurusa. Celestial Net Sect Master, ang defensive array na ito ay hindi magtatagal. Kunin ang ilan sa mga disipulo ng Celestial Net Sect at i-activate ang Sect Protecting Array. Agad na sumigaw ang Ancient God Blue Distance. Okay. Umalis ang Celestial Net Sect Master. Ang Celestial Net Sect ay isang napakatandang pangkat na 4.5 bituin, at ang mga reserba nito ay hindi maaaring maliitin. Ang Celestial Net Sect ay minsang umasa sa Sect Protecting Array nito para saktan at itulak pabalik ang pinakamataas na rank 8 Ancient God. Kasabay nito, nagpadala ng mensahe ang Ancient God Blue Distance na humihiling ng mga reinforcement. Kiki, nakakatuwa lang kung lumalaban ka. Ang sinaunang Diyos na si Dark Crow ay tumawa ng nakakatakot. Bahagya niyang ikinaway ang isa niyang kulubat na kamay. Atake! Sigaw ng higanteng nasa katanghaliang gulang. Brerum! Pinagsama-sama ang iba't ibang apoy sa isang napakalaking tsunami ng apoy na bumagsak laban sa defensive array ng Celestial Net Sect. Hawakan! Agad na sumigaw ang Ancient God Blue Distance. Ang lahat ng miyembro ng Celestial Net Sect ay nagsimulang magbuhos ng divine power sa hanay. Pare, ano ang gagawin natin? Ang sinaunang Diyos Ice Origin ay may takot sa kanyang mukha at medyo nalilito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang rank 9 Ancient God ng Blazing Gold Race, at mayroon ding pinakamataas na rank 8.
Ang kanilang panig ay tila walang pagkakataong manalo. Ang Ancient God Ice Origin ay may sapat na talento upang magkaroon ng kaunting pag-asa na maging isang Diyos na Panginoon. Ayaw niyang mamatay dito. Ang Ancient God Ice Origin ay wala ring determinasyon na magpasabog sa sarili, ngunit ang pag-iisip lamang kung ano ang mangyayari sa kanya kapag siya ay nakuha ng Ancient God Darkcrow ay naging dahilan upang tumayo ang kanyang buhok. Sa sandaling ito, lumabas si Francis mula sa kanyang palasyo. Nagulat ang Ancient God Blue Distance kay Francis. Bagamat kara-rating lang ni Francis, ang Ancient God Blue Distance ay orihinal na walang intensyon na labanan si Francis. Orihinal niyang nilayo na magpahinga sandali si Francis at pagkatapos ay ipadala siya sa ilang simpleng misyon, ginagawa ang kanyang makakaya upang ilayo si Francis mula sa labanan. Ngunit ngayong lumitaw na si Francis, naalala niya na si Francis ay isang peak rank 8 Ancient God na magiging kapakipakinabang sa larangan ng digmaan. Francis, humanda ka para pigilan ang pag-atake ng kalaban. Agad na tumawag ang Ancient God Blue Distance. Sa labas ng defensive array. Bakit may pinakamataas na rank 8? Medyo nagulat ang higanteng lalaki. Ang Celestial Net Sect ay nagkaroon lamang ng isang peak na rank 8 Ancient God sa Ancient God Blue Distance. Gayunpaman, kahit na may isang dagdag na tao ngayon, dahil tinawag niya ang isang rank 9 Ancient God, ang Celestial Net Sect ay wala pa ring pagkakataong manalo. Ang taong iyon. Francis. Ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Darkcrow ay kumikinang habang nakatitig kay Francis. Sa ilang kadahilanan, nang makita ng Ancient God Darkcrow ang composed na mukha ni Francis, hindi maipaliwanag na nakaramdam siya ng pagkabalisa. Bilasan mo at basagin ang array. Ang sinaunang Diyos na si Darkcrow ay sumigaw. Swish! Kasabay nito, lumitaw ang isang itim na sibat sa kanyang kamay. Isang malupit na itim na apoy ang bumaril mula sa sibat, na sumasailalim sa kayumangging apoy na tumataas mula sa katawan ng Ancient God Darkcrow. Break! Ikinaway ng sinaunang Diyos na si Darkcrow ang sibat, itinoon ang malupit na enerhiya ng apoy ng sibat at pinaputok ito. Roar! Isang maitim na kayumangging dragon na 1,000 talampakan ang haba ay mabangis na umungal, niyanig ang kalangitan. Ang dark brown na dragon, kasama ang mabangis na pag-atake ng iba pang miyembro ng Blazing Gold Race, ay bumagsak laban sa defensive array ng Celestial Net Sect. Kumapit ka! Basag! Ang defensive array ay agad na nabasag, at lahat ng nasa loob ng array ay agad na naging galit sa pag-aalala. Francis, bakit wala kang ginawa ngayon lang? Sinusubukan mo ba kaming saktan? Agad na tumahol ang Ancient God Blue Distance habang binaril niya ng malamig na tingin si Francis. Kiki, mamatay ka na. Ang Ancient God Darkcrow, hawak ang kanyang likod na sibat at napapalibutan ng brown tyrannical flames, na sinisingil sa Ancient God Blue Distance at Francis. Celestial Net Sect Master, magmadali at i-activate ang Sect Protecting Array. Ngumisi ang Ancient God Blue Distance habang sumisigaw. Boom! Biglang, hindi mabilang na mapusyaw na asul na mga daloy ng liwanag ang lumitaw sa likod ng Ancient God Blue Distance. Ang mga daloy ng liwanag na ito ay lumipad sa himpapawid, na nagsasama-sama sa isang nanginginig na asul na dragon. Ang Ancient God Blue Distance ay pinaghiwalay ang kanyang mga braso, naglabas ng hindi mabilang na nagyayelong daloy ng liwanag, na lumikha ng isang napakalaking bagyo ng yelo. Brerum! Parehong ang napakalaking asul na dragon at ang bagyo ng yelo ay sumalakay sa Ancient God Darkcrow. Kiki, masyado mong minamaliit ang matandang ito. Ang sinaunang Diyos na si Darkcrow ay nagsimulang kumaway sa paligid ng kanyang sibat, na nagpapadala ng sunod-sunod na alon ng madilim na kayumangging apoy. Boom! Bang! Bumagsak! Ilang sandali lang bago tuluyang nalipol ang bagyo ng yelo ng Ancient God Blue Distance. Maging ang asul na dragon na nilikha sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Celestial Net Sect Master at ang upper echelons ng Celestial Net Sect ay paulit-ulit na itinutulak pabalik. Bees! Ang banal na kapangyarihan ni Francis ay nagsimulang lumakas habang siya ay naghahanda sa paghampas. Francis, haharapin mo ang pinakamataas na rank 8 habang hawak namin ng Celestial Net Sect Master ang rank 9 Ancient God. Iniutos ng Ancient God Blue Distance. Manam! Tumango si Francis at tumingin sa higanteng nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Ang higanting lalaki ay nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban sa dalawang elder ng Celestial NetSec, ang isa ay rank 8 at ang isa ay isang peak rank 7. Haha, mamatay ka para sa akin. Biglang na-activate ng higanting lalaki ang kanyang bloodline energy. Boom! Swoosh! Ang kanyang buong katawan ay naging transparent na parang salamin pati na rin ang hindi kapani-paniwalang matigas. Ang mga gintong tato ay kumikislap habang ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng napakalakas na apoy. Ang pinakamataas na rank 7 Celestial NetSec Elder ay agad na pinalipad, nagsusuka ng dugo. Thunder Flame Feast. Tinitigan ng higanting lalaki ang rank 8 na matanda, pinagdikit ang magkabilang kamao, at nagpakawala ng mapanirang bowl ang apoy. Brerum. Isang bowl ang apoy na kasing init ng lava ang dumidiin ng may pagdurog na momentum. Ang rank 8 na elder ay naging malagim na mapatla. Nagpakawala siya ng maraming malalakas na pag-atake gamit ang kanyang espada, ngunit lahat ng ito ay nadurog ng bowl ang apoy. Ang nag-aapoy na mainit na bowl ang apoy ay dudurog na sana sa kanya, ngunit biglang, isang panaginip na pilak na figure ang bumaril sa harap ng matanda. Bees. Inipon ni Francis ang Chaos Origin Divine Power sa kanyang kanang kamay at sinuntok. Isang kamao na gawa sa dark silver energy at nababalot ng kakaibang force field na lumalamon ng bumangga sa bowl ang apoy. Boom! Bang! Naputol ang bowl ang apoy, at nilamon ng maitim na pilak na kamao ang ilan sa enerhiya ng apoy bago nagpatuloy pasulong. Paano? Ngumisi ang higanting lalaki. Bagamat pareho silang rank 8 ancient gods, ang kanyang pinakamataas na kasanayan ay ganap na dinurog ni Francis. Boom! Nagpaputok pa ng ilang kamao ang higanting lalaki bago tuluyang nagtagumpay na basagin ang maitim na pilak na kamao. Ito si Francis. Tinitigan ng higanting lalaki si Francis na hindi makapaniwala. Bilang miyembro ng Blazing Gold Race, natural niyang alam ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Francis. Batay sa kanyang nalalaman, si Francis sa panahon ng kanyang pagkawala ay isang rank 7 ancient god ngunit ngayon ay hindi inaasahang isa na sa pinakamataas na rank 8. Siya ay orihinal na naniniwala na si Francis ay sabik na pataasin ang kanyang antas ng cultivation, na nag-iiwan sa kanya na talagang mahina, ngunit tila hindi ito ang nangyari. Sa kabilang banda, ang Ancient God Blue Distance at ang Celestial NetSec Master ay muling itinulak pabalik ng Ancient God Dark Crow. Parang si Francis ang may kapangyarihan. Ang Ancient God Blue Distance ay nagkataon na nahuli ang higanting lalaki na nagmamadaling gumagamit ng ilang pag-atake upang basagin ang pag-atake ni Francis. Ngayon lang, iyon ay Chaos Origin Divine Power. Ang espiritual na lahi ay walang maraming mga diskarte para sa mga sinaunang Diyos upang linangin, kaya ang Ancient God Blue Distance ay nagawang hulaan mula sa Divine Power ni Francis at sa kanyang mga diskarte ang sining na nilinang ni Francis, ang Chaos Heaven Void Origin Technique. Ang kapangyarihan ng sining na ito ay nakasalalay sa bilang at lakas ng layunin ng isang tao. Ngunit nahirapan na ang isang normal na tao na linangin ang isang layunin na maging pantay sa antas ng paglilinang ng isang tao, lalo pa ang paglilinang ng higit pa. Bukod pa riyan, ang pagsasama-sama ng lahat ng intent ay isang mahirap na pag-asa sa sarili nitong karapatan. Ngunit ngayon lang, ang Chaos Origin Divine Power na ginamit ni Francis ay higit na lumampas sa pinakamataas na rank 8. Kiki, may oras ka pa bang magpapansin sa iba habang inaaway ang matandang ito? Mabangis na tumawa ang Ancient God Dark Crow habang ang kanyang dark brown na apoy ay bumaril patungo sa Ancient God Blue Distance na parang kidlat. Pagpuksa sa Dark Flame. Ang sinaunang Diyos na si Dark Crow ay winalis ang kanyang sibat sa hangin. Boom! Swoosh! Ang madilim na kayumangging apoy ay pinagsama sa isang napakalaking alon na umahan patungo sa Ancient God Blue Distance. Ay hindi. Ang Ancient God Blue Distance ay naging malungkot habang sinusunog niya ang Divine Power. Gamit ang isang lihim na sining, bumuo siya ng isang transparent na kristal na hadlang. Kakrak! Ang mga alon ng apoy ay dumating ng paulit-ulit, walang katapusang humampas sa kristal na hadlang. Sa ika-4 na round, nabasag ang hadlang ng Ancient God Blue Distance. Kakrak! Lumipad siya pabalik, bumagsak sa isang gusali.
Sinaunang Diyos Asul na distansya. Nag-aalalang tumawag si Celestial NetSec Master. Bilang miyembro ng Blazing Gold Race, nagkaroon ng mabigat na depensa ang Ancient God Dark Crow. Ngayon lang, nagawa niyang baliwalain ang Asul na Dragon at naglunsad ng matinding pag-atake laban sa Ancient God Blue Distance, na agad na tinalo siya. Whoosh! Isang malakristal na liwanag ang bumaril mula sa mga guho. Sa pagdaan sa Ancient God Ice Origin, dinala siya nito sa isang espesyal na dimensyon. Pagkatapos, agad na sumabog ang Ancient God Blue Distance na may bilis na maihahambing sa isang Rank 9 Ancient God at tumakas. Dahil dito, parehong natulala ang Celestial NetSec at ang Blazing Gold Race. Ang pinakamalakas na tao sa Celestial NetSec ay ang Ancient God Blue Distance, at ngayon, kinuha niya ang kanyang anak at tumakas. Hindi. Ang Celestial NetSec Master ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Nawalan din ng ganang lumaban ang ibang miyembro at tulala silang nakatayo. Haha, tumakas na ang commander mo. Ito ang estilo ng spiritual race. Nagsimulang tumawa ang sinaunang Diyos na si Dark Crow. Si Francis ay medyo hindi nakaimik habang pinapanood niya ang Ancient God Blue Distance na tumatakbo. Ang divine power na maaari niyang gamitin ay ang divine power na mayroon siya noong siya ay nasa peak rank 8, ngunit bago pa niya mapatay ang kaaway na peak rank 8, tumakbo na ang Ancient God Blue Distance. Francis, wala kang pagkakataong manalo, kaya bakit hindi sumali sa Blazing Gold Race? Sa anumang kaso, wala kang bloodline ng spiritual race. Kapag natalo ng Blazing Gold Race ang spiritual race, magiging iyo pa rin si Angelica. Tinitigan ni Ancient God Dark Crow si Francis at nagbigay ng masamang ngiti. Ang pagkakita kay Francis kanina ay hindi maipaliwanag na nakadama sa kanya ng pagkabalisa, ngunit ngayon na ang Ancient God Blue Distance ay tumakas, gaano man kalakas si Francis, kahit na siya ay mas malakas kaysa sa isang regular na peak na rank 8, wala pa rin itong kabuluhan. Ganun ba? Bahagyang ngumiti si Francis. Ito ang kanyang unang labanan, kaya tiyak na ayaw matalo ni Francis. Elder, hulihin muna natin siya. Pagkatapos mong pahirapan siya ng kaunti, natural na siyang susuko. Ang higanting lalaki ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti habang siya ay umaban, na nagpapalipat-lipat ng banal na kapangyarihan. Hindi mo alam ang lugar mo. Nakatutok ang mga mata ni Francis, at agad na nagsimulang punan ng space-time intent ang lugar. Swish! Naglaho siya sa orihinal niyang posisyon at lumitaw sa likod ng higanting lalaki. Spatial blink. Walang pakialam ang higanting lalaki. Pinaandar niya ang kanyang malakas na pisikal na katawan at naghanda para sa malapit na labanan. Swoosh! Isang maputik na dark silver sword ang pumulupot sa kamay ni Francis at pagkatapos ay tumusok sa katawan ng higanting lalaki. Paano naging ganito? Natigilan ang higanting lalaki. Ang kanyang matipunong katawan ay tinusok ni Francis. Ang higanting lalaki ay gustong magpumiglas, ngunit nakita niyang napakabagal ng bawat galaw niya. Higit pa rito, ang kanyang banal na kapangyarihan ay nasa kaguluhan at mabilis na nauubos, at hindi siya makalaban. 1409. Paano? Humagulgol ang higanting lalaki. Bilang isang miyembro ng Blazing Gold Race, hindi niya maisip kung paanong ang isang tao sa parehong antas ng cultivation ay madaling makalusot sa mga depensa ng kanyang pisikal na katawan. Bukod dito, ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagugulo at mabilis na nauubos. Nag-slow motion ang bawat galaw niya kaya hindi siya makalaban. Swish! Flash! Hinugot ni Francis ang Chaos Origin Divine Sword mula sa higanting lalaki at pagkatapos ay ibinalik ito muli. Lumamon at sumipsip. Hindi lang hindi humina ang Chaos Origin Divine Sword ni Francis, talagang lumalakas ito. Ang kakilakilabot na puwersa nito ay palm unit sa higanting lalaki, na nagtalo sa kanya sa katawan at kaluluwa. Ang lahat ng ito ay nangyari ng biglaan kaya't nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. Ang nawalan ng pag-asa na Celestial NetSec Master at mga miyembro ng Celestial NetSec na lahat ay nakatingin ng diretso kay Francis. Pinatay ni Francis ang pinakamataas na rank 8. Sabi ng Celestial NetSec Master sa natarantang boses. Hindi niya akalain na mangyayari ito pagkatapos tumakas ang Ancient God Blue Distance.
Anong nangyayari? Paanong ang pinakamataas na rank 8 nanograms Blazing Gold Race ay biglang napatay ni Francis? Ang iba pang mga miyembro, na medyo mababa ang antas ng paglilinang, ay medyo nahihirapang maunawaan kung ano ang nangyari. Logically speaking, napakahirap para sa mga cultivator na may parehong ranggo na pumatay sa isa't isa, ngunit mukhang napakadali ni Francis. Anak, pinatay mo siya. Sa wakas ay nag-react ang Ancient God Darkcrow, ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit at ang kanyang mga mata ay pumutok na may layuning pumatay. Isang malaking tagumpay ang tila nalalapit, ngunit ngayon, bigla siyang natalo sa pinakamataas na rank 8. Bukod dito, ang higanteng lalaking iyon ay pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bagamat natalo sila sa pinakamataas na rank 8, mayroon pa rin silang rank 9 Ancient God. Muling nagdilim ang mood ng Celestial NetSec Master habang nakatingin siya sa Ancient God Darkcrow. Kung hindi tumakas ang Ancient God Blue Distance, maaaring nagtulungan silang tatlo para itulak pabalik ang Ancient God Darkcrow. Kung ipinapadala mo ang iyong sarili sa iyong kamatayan, bakit hindi kita patayin? Bahagyang ngumiti si Francis sa Ancient God Darkcrow. Junior, kung gaano ka masungit kumilos, mas magiging miserable ang kamatayan mo. Tinitigan ni Ancient God Darkcrow si Francis. Sa kanyang pananaw, ang lahat ng nangyari ngayon ay dahil ang higanteng lalaki ay masyadong pabaya, na nagpapahintulot kay Francis na mag-atake ng isang nakamamatay na sneak attack. Ngunit siya, ang sinaunang Diyos na si Darkcrow, ay hinding-hindi basta-basta ang kanyang mga kalaban. Whoosh! Sa isang madilim na iglap, ang sinaunang Diyos na si Darkcrow ay bumaril kay Francis, itinutok ang kanyang sibat. Isang maitim na kayumanggi at malupit na apoy ang agad na bumulaga. Ang dark brown na apoy ay hinaluan din ng magulong space energy na nakagambala sa espasyo at naging imposible para kay Francis na gumamit ng instant movement. Thwish! Hindi mabilang na mga daloy ng gintong liwanag ang lumitaw kay Francis, at pagkatapos ay naging isang bahid ng liwanag at naglaho sa malayo. Ang apoy ay sumabog sa afterimage na iniwan ni Francis sa lupa, nag-iwan ng isang nasusunog na bunganga na mahigit 1,000 talampakan ang lalim. Nang makita ang kanyang pag-atake na miss, agad na hinabol ng Ancient God Darkcrow, ang kanyang sibat ay nagpaputok ng bola ng sunod-sunod na bola ng dark brown na apoy sa kadiliman, na naging sanhi ng pag-atres ng kaibigan at kalaban sa takot. Gayunpaman, mabilis na umiwas si Francis sa kalangitan, kumaway pa sa paligid ng kanyang Chaos Origin Divine Sword ng ilang beses upang madaling magpadala ng ilang kalaban na sundalo. Ang batang ito, kahit hindi gumagamit ng spatial blink, napakabilis pa rin niya. Nagdilim ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si Darkcrow. Kahit na siya ay isang rank 9 Ancient God, mas mabagal pa rin siya kaysa kay Francis. Sa sandaling ito, tila binabaliwala ni Francis ang pag-iral ng Ancient God Darkcrow at pinapatay ang lahat ng iba pang miyembro ng Blazing Gold Race. Magaling! Hindi ko akalain na magiging ganoon kabila si Francis. Nagulat ang Celestial NetSec Master. Pakiramdam niya ay nakakakita siya ng kaunting pag-asa. Ang iba pang miyembro ng Celestial NetSec ay muling nabuhayan ng loob sa tanawing ito. Walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa kalangitan ng Celestial NetSec. Isang bahid ng gininto ang liwanag ang lumipad sa himpapawid, kumukuha ng isa o dalawa sa bawat pagdaan at tumalsik ng dugo ang kalangitan. At ngayon na nagsimula na ring umatake ang mga miyembro ng Celestial NetSec, ang mga pagkatalo sa Blazing Gold Race ay nagsimulang tumaas. Arg! Kahit na ang isang tao na parang Ancient God Darkcrow ay nagngangalit ngayon sa matinding galit. Sa sandaling ito, napapanood lang niya si Francis na pinutol ang kanyang mga tauhan. Ang higit na nagparamdam sa kanya na walang magawa ay tila pinaglalaroan siya ni Francis. Sa tuwing siya ay malapit ng maabutin, si Francis ay biglang bumibilis at madaling makatakas sa kanyang pagkakahawak. Bagamat ang cultivation ni Francis ay selyado sa peak rank 8, pinanatili pa rin niya ang kanyang high-level na kakayahan at pangunawa. Kung hindi lang dahil sa ayaw niyang maglagay ng masyadong kahangahangang display, matagal na niyang napatay itong Ancient God Darkcrow na ito. Patayin!
Patayin ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race. Ang Celestial Net Sect Master at marami sa mga miyembro ng upper echelon ng sekta ay nagrally at sumabak sa labanan. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay mga kaaway na sumalakay sa kanilang sekta at pumatay sa kanilang mga kasamahan. Bukod dito, ang pagpatay sa mga miyembro ng Blazing Gold Race ay maaaring makakuha sa kanila ng mga kontribusyon na puntos na maaari nilang ipagpalit para sa mahalagang mga mapagkukunan na bihira nilang makuha ng normal. Sa pangunguna ni Francis, mabilis na nangunguna ang Celestial Net Sect. Hindi nagtagal, karamihan sa mga miyembro ng Blazing Gold Race na dinala ng Ancient God Darkcrow ay napatay. Marami pa ang tumakas sa gulat. Hindi ko akalain na magiging napakabilis ni Francis na kaya niyang iwan kahit isang rank 9 Ancient God sa alikabok. Magalang na tumangala ang Celestial Net Sect Master sa bahid ng gintong liwanag. Dahil mismo sa bentahe ni Francis sa bilis kaya hindi umatras ang Ancient God Darkcrow, na nagpapahintulot sa Celestial Net Sect na gawing isang mahimalang tagumpay ang pagkatalo. Natalo tayo. Ang sinaunang Diyos na si Darkcrow ay may napakasamang ekspresyon. Hindi niya akalain na magiging ganito ang laban. Sa sandaling ito, mayroon na lamang siyang ilang mahihinang True Gods at isang rank 7 Ancient God na natitira sa ilalim ng kanyang utos, ngunit ang mga pagkalugi ng Celestial Net Sect ay halos hindi gaanong mahalaga. Palibutan at patayin ang nagliliyab na Gold Race. Agad na umungol si Francis. Ang mga eksperto ng Celestial Net Sect ay sumulong. Samantala, ang mga ordinaryong True Gods ng Celestial Net Sect ay nagsimulang maglatag ng mga arrays o muling nag-activate ng defensive array. Kinuha ng Celestial Net Sect Master ang kontrol sa hanay na nagpoprotekta sa sekta, nagpadala ng asul na dragon sa Ancient God Darkcrow. Maghintay ka lang. Sa susunod, huhugasan ng matandang ito sa dugo ang Celestial Net Sect. Ang sinaunang Diyos na si Darkcrow ay paos na umungal, ang pagkamuhi sa kanyang puso sa pinakamataas. Swish! Pinangunahan ng sinaunang Diyos na si Darkcrow ang kanyang natitirang mga tauhan sa pag-atres. Sinabi ko bang bibitawan na kita? Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Francis sa harap ng Ancient God Darkcrow, isang magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Junior, kung gustong umalis ng matandang ito, hindi mo ako mapipigilan. Ungol ng sinaunang Diyos na si Darkcrow. Sa kanyang pananaw, si Francis ay nakahihigit lamang sa kanya sa bilis. Ang kanyang aktwal na lakas ay mas mababa pa rin kaysa sa isang rank 9 Ancient Gods. Kung gayon hayaan mo akong subukan. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis habang siya ay bumaril pasulong. Whoosh! Ang madilim na pilak na Chaos Origin Divine Power ay naging espada at tumusok pasulong. Boom! Bang! Ang sinaunang Diyos na si Darkcrow ay muling nagwalas gamit ang kanyang sibat, at pagkatapos na magpalitan ng ilang suntok sa hangin ang dalawa, naghiwalay sila. Naalarma si Ancient God Darkcrow habang sinusulyapan niya ang mga sugat sa kanyang katawan. Bagamat sila ay napakaliit, ang mga pag-atake ay bumagsak sa kanyang mga depensa. Kasabay nito, naramdaman din niya na nakuha ni Francis ang malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Ang Chaos Origin Divine Sword ni Francis ay pumutok sa lakas at tila mas malakas pa kaysa dati. Paano naging ganito? Nagulat at natigilan ang sinaunang Diyos na si Darkcrow. Maging ang mga depensa ng kanyang rank 9 Ancient God na katawan ay madaling nasira ni Francis. Boom! Sa sandaling ito, ang Celestial Net Sect Master at ang iba pang Ancient Gods ng Celestial Net Sect ay naninangil. Agad na napalibutan ang Ancient God Darkcrow. Damn! Napangiwi ang sinaunang Diyos na si Darkcrow, batid na siya ay nasa isang masamang kalagayan. Naghahanda pa lang siyang gamitin ang isa sa kanyang mga hakbang na naging iligtas buhay, nang biglang, isang kakaibang alon ng enerhiya ang dumating mula sa kanyang likuran. Ilang sandali pa, isang maitim na pilak na espada ang tumusok sa kanyang dibdib na may dalang napakaraming ginto at pulang dugo. Boom! Isang magulong pagsabog ng enerhiya ang bumaril at bumalot sa katawan ni Ancient God Darkcrow. Ang kabagsikan ng enerhiya na ito ay agad na nagparamdam sa Ancient God Darkcrow na ang kanyang kamatayan ay nalalapit na. Imposible ito. Ang lakas mo. Natigilan ng sinaunang Diyos na si Darkcrow.
Ang lakas na ipinakita ni Francis sa sandaling ito ay higit pa sa isang rank 9 Ancient God. Iyon mataas na antas na diskarte sa paggalaw at antas ng pangunawa, ang makapangyarihang mga kasanayan sa pakikipaglaban at banal na kapangyarihan, at ang layunin na enerhiya. Hindi ito mga bagay na dapat taglayin ng pinakamataas na rank 8 Ancient God. Ngunit ang sinaunang Diyos na si Dark Crow, na nakakaalam ng lahat ng ito, ay hindi nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Swoosh! Sa paghindayog ng kanyang espada, pinutol ni Francis ang Ancient God Dark Crow sa dalawa. Patay! Nataranta ang mga miyembro ng Celestial Netsect. Bagamat napapaligiran sila ng Ancient God Dark Crow, hindi naman siya ganoon kalubha. Dapat ay mayroon pa siyang ilang trump card na magagamit sa kanya. Ngunit sa isang iglap, nilipol siya ni Francis. Napatay sa isang suntok. Ang Celestial Netsect ay natigilan. Ancient God Dark Crow, salamat sa iyong divine power. Pinalakas mo pa ang aking Chaos Origin divine power. Ngumiti si Francis. Kaya, ang banal na kapangyarihan ni Lord Francis ay napakapambihira, na may kakayahang makuha ang banal na kapangyarihan ng iba upang madagdagan ang lakas nito. Si Lord Francis ay talagang isang bihirang henyo ng espiritual na lahi. Ang karamihan ng Celestial Netsect ay humahanga kay Francis, at medyo ilang babaeng disipulo ang nagsimulang ituring si Francis bilang kanilang perpektong lalaki. Mula sa simula hanggang sa pagtatapos, ang Chaos Origin Divine Power ni Francis ay patuloy na lumalakas. Matapos makuha ang kapangyarihan ng Ancient God Dark Crow, ang kanyang Divine Power attacks ay mas malakas. Sa iba pang miyembro ng Celestial Netsect na nakapalibot at pinipigilan ang Ancient God Dark Crow, nagkaroon ng sapat na oras si Francis para mag-ipon ng enerhiya at patayin ang Ancient God Dark Crow sa isang suntok. Ang lahat ng ito ay tila nangyari na may kaunting kahirapan. Tanging ang Celestial Netsect Master ang nakatagpo nito na napakagulo. Nang tumingin siya kay Francis, bigla niyang nakita ang kabataang ito na parang napakalawak na mabituing kalangitan, misteryoso at hindi maarak. Nagawa naming talunin ang Blazing Gold Ray sa pagkakataong ito salamat sa kooperasyon ng lahat sa Celestial Netsect. Lumingon si Francis sa mga miyembro ng Celestial Netsect at ngumiti. Nang matapos ang labanan, ang buong Celestial Netsect ay nagtungo sa pagbibilang ng mga nasawi at pag-aayos ng mga pinsalang nagawa sa sekta. Bumalik si Francis sa kanyang sariling palasyo upang magtanim. Para sa kanyang unang labanan, hindi na kailangang maglagay ng masyadong nakasisilaw na display. Ang digmaan ay magtatagal ng mahabang panahon. Siya ay dahan-daang maghahayag ng higit at higit pa sa kanyang lakas hanggang sa ibunyag ang kanyang aktwal na paglilinang ay hindi makakuha ng anumang hinala mula sa iba. Bukod pa rito, ang pakikipaglaban habang pinipigilan ang kanyang cultivation ay maaaring ituring na isang uri ng pagsubok para kay Francis. Kinaumagahan, abala pa ang buong Celestial Netsect sa trabaho, nang biglang, 20 puting daloy ng liwanag ang bumaba. Tumingin ang Celestial Netsect Master at ilang miyembro at nakita na iyon ay Ancient God Blue Distance at Ancient God Ice Origin. Naninigas ang mukha ng Ancient God Blue Distance habang dahan-dahan siyang bumababa sa Celestial Netsect, ngunit ang gwapong mukha ng Ancient God Ice Origin ay namumula sa kahihiyan, at parang wala siyang ibang gusto kundi ang lumubog sa lupa. Kagabi, balak kong makakuha ng mga reinforcement. Hindi ko akalain na kaya mong harapin ang krisis ng mag-isa, napaka-awkward na sabi ng Ancient God Blue Distance. Sa katotohanan, ang Ancient God Blue Distance at Ancient God Ice Origin ay hindi talaga tumakas ng napakalayo. Kaya, mabilis nilang napagtanto na ang Celestial Netsect ay nagtulak pabalik sa Blazing Gold Race. Maraming salamat sa pag-aalala, Ancient God Blue Distance, mahinang sagot ng Celestial Netsect Master. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Blue Distance ay isang peak rank 8 Ancient God of the Spiritual Race. Dahil sa komplikadong web ng mga relasyon sa lugar, hindi siya naglakas loob na saktan siya. Ngunit tahimik sa kanyang sarili, ang Celestial Netsect Master ay walang kabuluhang sinabi, kailangan mo bang isama ang iyong anak kapag humihiling ng mga reinforcement? Ang mga disipulo ng Celestial Netsect ay lahat ay may hitsura ng paghamak at pang-aalipusta, ngunit wala silang sinabi.
Sa sandaling ito, lumabas si Francis na may ngiti sa kanyang mukha at tumingin sa mag-ama na tumakas sa gitna ng labanan. Francis, sabihin mo sa akin, paano mo nagawang lutisin ang krisis kagabi at itulak pabalik ang kalaban? Itinuon ng Ancient God Blue Distance ang kanyang tingin kay Francis at agad na nagtanong. 1410. Francis, sabihin mo sa akin, paano mo nagawang lutisin ang krisis kagabi at itulak pabalik ang kalaban? Itinuon ng Ancient God Blue Distance ang kanyang tingin kay Francis at agad na nagtanong. Malinaw na hindi maiiwasan ang pagkatalo kagabi, at nang siya, ang Commander-in-Chief, ay tumakas, dapat na mas tiyak ang kapahamakan ng Celestial NetSec. Ngunit ang resulta ay ganap na hindi inaasahan. Hindi lamang nakaligtas ang Celestial NetSec, natalo pa nito ang Blazing Gold Race, at narinig niya na ang Blazing Gold Race ay dumanas ng malagim na pagkatalo. Ang mga miyembro ng Celestial NetSec na nakakita sa tanawing ito ay hindi maiwasang mapangiti. Nang tumakas ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak, ang nagligtas sa Celestial NetSec ay natural na si Francis. Ang katotohanang may mukha pa silang babalikan ay sapat na kahanga-hanga, ngunit ngayon, kinu-question pa nila si Francis. Kagabi, Ancient God Blue Distance, nang pumunta ka para kumuha ng mga reinforcement, ang Blazing Gold Race ay nagpabiye sa kanilang bantay. Habang ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay pabaya, gumawa ako ng palihim na pag-atake at pinatay siya, sabi ni Francis. Kakaibang mga tingin ang lumitaw sa mga mukha ng mga miyembro ng Celestial NetSec. Walang mali sa paliwanag ni Francis, ngunit parang pinupuri niya ang Ancient God Blue Distance. Ngunit ang ganitong uri ng papuri ay lalong nagpahiya sa Ancient God Blue Distance. Pinatay mo ang pinakamataas na rank 8 Ancient God. Ngunit ang Ancient God Blue Distance ay mas nag-aalala tungkol sa huling bahagi, at tinitigan niya si Francis sa gulat. Bagamat nakita niyang minsang umatake si Francis kagabi at natagpo ang may disenteng lakas si Francis, ang pagpatay sa pinakamataas na rank 8 ay ganap na hindi inaasahan. Lalong nabigla ang Ancient God Ice origin. Si Francis ay may kakayahang pumatay ng pinakamataas na rank 8. Tama. Nang umalis na ang Ancient God Blue Distance, hindi ako hinawakan ng higanteng iyon sa anumang bagay na humahantong sa ganoong resulta. Bukod dito, ang mga miyembro ng Celestial NetSec ay lumaban ng husto upang labanan ang Blazing Gold Race. Sa huli, sa pamamagitan ng pag-asa sa hanay na nagpoprotekta sa sekta at sa terrain, nagawa naming magkaisa at pumatay ng Ancient God Dark Crow. Dagdag ni Francis. Duda na tinanggap ng Ancient God Blue Distance ang unang kalahati, ngunit nang marinig niya na pinatay ang Ancient God Dark Crow, naiwan siyang tulala. Paano nangyari iyon? Ang lahat ay dahil si Francis ay napakatapang at nagtrabaho upang baligtarin ang tubig. Agad nang umiti ang Celestial NetSec Master at sinabi. Ginawa ni Francis ang kanyang makakaya upang mabawasan ang kanyang kontribusyon sa kanyang paliwanag at purihin sila. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Celestial NetSec ay napahiya sa lahat ng papuri na ito. Ang lahat ng antas ng Celestial NetSec ay nakabuo ng mas magandang impresyon kay Francis. Siya ay malakas, matapat, responsable, at mahinhin. Ang paghahambing sa kanya sa Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak ay parang paghahambing ng langit sa lupa. Patay na ang sinaunang Diyos na si Dark Crow. Ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak ay na-freeze sa lugar, blanko ang kanilang mga isip. May kakaibang nangyayari dito. Lumamlam ang ekspresyon ng Ancient God Blue Distance. Paano ang isang makapangyarihang rank 9 Ancient God ay mahuhulog sa isang lugar na tulad nito? Nahulaan niya na ang Ancient God Dark Crow ay hindi namatay at talagang tumakas habang lubhang nasugatan o ang mga reinforcement mula sa spiritual race ay dumating at nailigtas ang Celestial NetSec, ngunit ang Celestial NetSec ay hindi nasisiyahan sa kung paano siya tumakas at gumawa ng mga kasinungalingang ito para sadyang galitin siya. Ang Ancient God Blue Distance ay dumanas ng matinding dagok, at nawalan siya ng tiwala ng Celestial NetSec. Kahit ipagpatuloy niya ang pagtatanong, hindi siya masyadong matututo. Ang mas masahol pa ay ang Celestial NetSec ay tila nakabuo ng isang mahusay na relasyon kay Francis. Ang batang ito ay hindi simple. Tinitigan ng Ancient God Blue Distance si Francis at nag-isip.
Ang isang taong makakapatay ng pinakamataas na rank 8 Ancient God ay magkakaroon ng lakas ng isang ordinaryong rank 9 Ancient God. Higit pa rito, naramdaman niyang may mahalagang papel si Francis sa pagpapalit ng sitwasyon sa Celestial NetSec mula sa pagkatalo tungo sa tagumpay. Ngunit ang Ancient God Blue Distance pa rin ang commander ng lugar na ito at kailangan pa ring sundin ni Francis ang kanyang mga utos. Okay lang basta okay ang lahat. Patuloy kong uutusan ang lahat sa pagprotekta sa Celestial NetSec, pagpatay sa Blazing Gold Race, at pagpapakilala sa ating mga pangalan sa buong Zilling Zone. Malakas na ipinahayag ng Ancient God Blue Distance. Pagkatapos ay dinala ng Ancient God Blue Distance ang Ancient God Ice Origin pabalik sa Celestial NetSec. Sa loob ng kanilang silid. Pare, bakit kailangan pa nating bumalik? Ang sinaunang Diyos Ice Origin ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Siya ay isang henyo ng espiritual na lahi, at hindi pa siya nakagawa ng anumang bagay na nakakahiya gaya ng pagtakas sa gitna ng isang labanan at pagkatapos ay nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik. Kung nawasak ang Celestial NetSec, maituturing na lang sana tayong mga maswerteng nakaligtas, ngunit dahil ayos na ang Celestial NetSec, kung ang usapin ng pagtakas natin sa gitna ng labanan ay kumalat pabalik sa spiritual race, wala na tayong mukha para makita ang sinuman sa hinaharap. Bumalik ako para masugpo ko ang bagay na ito sa Blue Distance, agad na tawag ng sinaunang Diyos. Tumango ang Ancient God Ice Origin. Tama ang kanyang ama. Sa ngayon, nahihiya lang sila sa harap ng Celestial NetSec, ngunit kung ipahiya sila sa harap ng buong spiritual race, ang kanyang reputasyon ay ganap na masisira. Sa karagdagan, sa nabigong pag-atake na ito, ang Blazing Gold Race ay tiyak na hindi na muling aatake sa ngayon. Sa pagbabalik, makakapagpahinga tayo ng maluwag habang nakakakuha pa rin ng maraming kontribusyon na puntos. Ang Ancient God Blue Distance ay naglagay ng mapanlinlang ng ngiti. Tama si tatay. Napangiti din ng Ancient God Ice Origin. Bilang mga miyembro ng espiritual na lahi, kailangan lamang nilang bantayan ang mga mahahalagang paksayon o kuta upang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon. Kung mayroon silang oras, maaari silang tumulong sa mga kalapit na paksayon at pumatay ng ilang kalaban upang makakuha ng higit pang mga kontribusyon na puntos. Sa labas. Brother Hanford, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Sa tingin ko mas bagay ka sa posisyon ng commander. Bulong ng Celestial NetSec Master. Dahil sa mahimalang tagumpay kagabi, pansamantalang nakalimutan ng Celestial NetSec Master ang kanyang kalungkutan, ngunit hindi niya inaasahan na walang kahihiyang babalik ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak. Bagamat bata pa si Francis, siya ay makapangyarihan, responsable, at mahinhin. Kumpiyansa siya na walang tututol kung si Francis ang gagawing commander. Ayoko maging commander. Masyadong magulo. Tumawa si Francis bago bumalik sa kanyang palasyo. Wala siyang pakialam sa mga tagumpay o benepisyong ito, kaya hindi siya mapakali na gampanan ang gayong mga tungkulin. Nais lang niyang manatili sa larangan ng digmaan at maasa ang sarili habang unti-unting inilalantad ang kanyang tunay na paglilinang. Ang taong ito ay tunay na bukas isip at nag-aalala tungkol sa pangkalahatang sitwasyon. Kung ang espiritual na lahi ay magkakaroon ng panloob na pag-aaway habang nasa gitna ng digmaang ito. Ang Celestial NetSec ay tumingin sa likod ni Francis, na medyo nahihiya. Pagpasok sa kanyang tirahan, pumasok si Francis sa space-time robe. Sa oras na ito, sina Winford, Hanford Kung, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay pawang nililinang sa loob. Matagal nang naabot ni Hanford kung ang rank 9 at maayos din niyang nakontrol ang malakas na pares ng Ice of Space-Time. Umupo din si Francis na naka-cross-legged sa lupa at nagsimulang magtanim. Una, hinati niya ang isang bahagi ng kanyang isip para linangin ang space-time intent at 5 elements intent. Sa bawat paglakas ng mga intent na ito, mas lalakas din ang Chaos Origin Divine Power ni Francis. Matapos kumuha ng napakaraming napakahalagang mapagkukunan ng oras, lubos na pinalakas ni Francis ang kanyang kakayahang maunawaan ang layunin ng oras. Ito, kasama ang tulong ng fragment ng Ancestral Artifact, ay nangangahulugan na naintindihan ni Francis ang time intent ng pinakamabilis, at naabot na nito ang tuktok ng level 7.
At ang space intent ni Francis ay nasa bingit ng maabot ang tuktok ng level 8, nangangailangan lamang ng kaunting panahon. Si Francis ay hindi nagmamadali. Mas pinili niyang gawin ang mga bagay-bagay ng hakbang-hakbang upang ang kanyang mga pundasyon ay matatag. Bukod sa kanyang lakas, nakatuon din si Francis sa kanyang kaluluwa. Ang mga pakinabang na ipinagkaloob ng espiritual na mata ng Diyos ay nagbigay daan sa kaluluwa ni Francis na lumakas ng mas mabilis kaysa sa ordinaryong tao. Ang kanyang kaluluwa ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Naabot na ng aking soul intent ang pinakamataas na rank 9. Kung mas mataas ako ng kaunti, mas magiging madali ang pakikitungo sa mga half-step na God Lords. Natagpuan ni Francis ang kanyang sarili sa halip na inaasahan ang pag-unlad na ito. Pagkatapos kumuha ng ilang lightning soul crystal, sinimulan niyang pinuhin ang kanyang kaluluwa at dagdagan ang enerhiya ng lightning sa kanyang lightning soul body. Lumipas ang 30 araw sa loob ng space-time robe, kung saan ganap na naabsorb ni Francis ang enerhiya sa loob ng lightning soul crystals at isang bahagi ng kanyang mga mapagkukunan ng paglilinang ng kaluluwa. Pagkatapos noon, itinoon ni Francis ang kanyang mga tingin sa isa pang kasanayan sa pakikipaglaban sa ika-4 na antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique, ang Chaos Heaven Void Ring. Sa kaibahan sa Chaos Origin Divine Sword, ang Chaos Heaven Void Ring ay isang defensive skill. Ang Chaos Heaven Void Ring ay may isa pang katangian bukod sa defensive nito na mas malakas pa ang epekto nito sa paglamon. Maaari nitong kainin ang lahat ng enerhiyang nagtatagpo dito at gamitin ito upang palakasin ang sarili. Ang Chaos Heaven Void Ring na ito ay mas angkop para sa mga labanan ng grupo. Maa-absorb ko kaagad ang enerhiya ng mga nakapaligid na pag-atake at magagamit ko ito upang palakasin ang Chaos Origin Divine Sword para mabigyan ko ng nakamamatay na strike ang aking mga kalaban. Bukod dito, ang mga labanan sa panahon ng isang digmaan ay mas magulo, at si Francis ay matagal nang tumigil sa pagkakaroon ng kalamangan ng isang matibay na pisikal na katawan. Dahil dito, ang paglilinang ng Chaos Heaven Void Ring ay isang napakaangkop na pagpipilian para sa kanyang sitwasyon. Habang nasa isip ang ideyang ito, nagsimulang maglinang si Francis. Lumipas ang ilang araw sa space-time robe. Isang magulong harang ng maputik na pilak na enerhiya ang lumitaw sa paligid ni Francis, na napuno ng isang lumalamon na force field na sumisipsip ng enerhiya ng mundo sa paligid niya. Buzz! Bees! Ang madilim na pilak na hadlang na ito ay tila naging mas solid. Hindi masama. Maaari itong sumipsip ng iba pang mga enerhiya upang palakasin ang mga depensa nito. Ang ratio ng oras sa space-time robe ay 50 hanggang 1 na ngayon. Lumipas ang 2 araw sa labas ng mundo, na 100 araw sa space-time robe. Sa gabi ng ikalawang araw. Whoosh! Whoosh! Maraming hindi kapani-paniwalang mahusay na nakatago na enerhiya ang pumasok sa Celestial Netsect. Ipinahiwatig ng aming mga ulat sa katalinuhan na, pagkatapos na pumasok si Francis sa War Zone, pumunta siya sa Celestial Netsect. Kailangan ba nating maging napakalihim? Bakit hindi na lang salakayin ang lugar at sakupin si Francis? 4 na malabong figure ang lumitaw sa hangin. Ang kanilang 4 na aura ay napakahusay na nakatago na tila sila ay isa sa kadiliman at hangin, halos hindi napapansin. Ang makapangyarihang divine senses mula sa Celestial Netsect ay paminsan-minsan ay dumadaan, ngunit hindi nila ito napansin. Narinig ko na ang Blazing Gold Race ay nagpadala ng isang rank 9 Ancient God upang salakayin ang lugar na ito, ngunit ang Celestial Netsect ay narito pa rin, ibig sabihin ay nabigo ang rank 9 Ancient God. Kaya, ang Celestial Netsect na ito ay medyo mahirap pakitunguhan, sabi ng isang payat na matandang lalaki, ang kanyang katawan ay kasing itim ng anino. Tama. Ang utos na ibinigay sa atin ng Ancient God Ice Flame ay para lamang hulihin si Francis. Hindi na kailangang gawing komplikado ang mga bagay, sabi ng isang matangkad at makapal na lalaki, ang kanyang mga mata ay malamig at may bisyo. Bagamat pinipigilan niya ito, may mga maltong apoy pa rin ang umaangat mula sa kanyang katawan. Ang pagtatangka ng sinaunang Diyos na si Darkcrow na kunin ang Celestial Netsect ay nangyari lamang ng ilang araw ang nakalipas at hindi pa ganap na kumalat. Napakaliit na bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam ng buong detalye ng labanang iyon.
Ang grupong ito ng mga tao ay dumating sa utos ng sinaunang Diyos na si Ice Flame. Agad silang umalis pagkatapos malaman ang lokasyon ni Francis. Nahanap ko na ang bata. Gagawa ako ng palihim na pag-atake, at pagkatapos ang iba sa inyo ay dapat agad na kumilos upang sugpuin siya, at pagkatapos ay tatakbo tayo, sabi ng matanda, na pumwesto sa pinakaharap. Lahat sila ay may ganap na pananampalataya sa mga pamamaraan ng Ancient God Shadow Death na ito. Ang Ancient God Shadow Death ay isang rank 9 Ancient God na nakilala ng sinaunang Diyos na si Ice Flame sa kanyang mga paglalakbay. Siya ay bihasa sa pagtugis at pagpatay. Nabalitaan na ang dugo ng ika-18 na ranggo na Shadow Race ay dumaloy sa mga ugat ng Ancient God Shadow Death. Bagamat ito ay medyo manipis na bloodline, sapat na para sa kanya ang malayang paglalakbay sa dilim at pumatay ng hindi nag-iiwan ng bakas. Thuish. Tahimik na lumapit ang grupo sa tirahan ni Francis. Humanda ka. Ang Ancient God Shadow Death ay tumawag, at pagkatapos ay nag-transform siya sa isang malabo na batis na umatake sa hangin upang pilitin si Francis na lumabas. Swish! Bago pa man umatake ang Ancient God Shadow Death, isang straight-backed silver-haired youth ang biglang lumitaw sa palasyo, isang walang pakialam na tingin sa kanyang mukha. Napakatagal ba ninyong nagliliwaliw dahil hinahanap ninyo itong Hanford? 1411. Ang Ancient God Shadow Death at ang kanyang koponan ay handa nang sumugod kay Francis sa sandaling pilitin nila siyang palabasin upang mahuli siya, ngunit wala sa kanila ang umaasa na lilito si Francis bago pa man sila makapaghampas. Ang tanawing ito ay nagdulot sa kanilang lahat ng sandaling natulala. Napakatagal ba ninyong nagliliwaliw dahil hinahanap ninyo itong Hanford? Walang pag-aalinlangan na inis ka ni Francis ang grupo ng apat. Sa pangkat na ito ng apat, ang payat na itim na elder at ang matangkad at malaki ang itim na damit na lalaki ay ang rank 9 Ancient Gods. Ang lalaking nakasuot ng itim ay malinaw na miyembro ng Blazing Gold Race habang ang matanda ay may katawan na parang anino, halos sumanib sa dilim. Kung ang isang tao ay hindi tumitingin ng mabuti, ang isa ay hindi makakaunawa sa kanya. Ito ay ganap na naaayon sa isang taong may bloodline ng ika-18 na ranggo na Shadow Race. Ang matandang nakabaluti ng itim at ang binata na nakamaskara ng ginto ang pinakamataas na rank 8. Napansin niya tayo kanina. Ang mga mata ng napakalaki na nasa katanghaliang gulang ay kumikinang sa malamig na liwanag. Hindi, napansin niya tayo nang pumasok tayo. Nagpadala ng mensahe ang Ancient God Shadow Death. Sa kanyang karera ng assassination, ang ganitong bagay ay hindi pa nangyari. Bago pa man siya umatake, napansin na siya ng target na assassination ng lower cultivation. At mula sa mga salita ni Francis ngayon, halatang matagal na niyang naramdaman ang presensya nila. Bilisan mo at hulihin mo siya, at pagkatapos ay aalis na tayo. Agad na utos ng naka-black armored na elder. Ang sinaunang Diyos Shadow Death ay nabigla. Itong binubuong kabataang biglang sumulpot sa kanyang harapan ay parang isang taong hindi niya makita. Ngunit mayroon silang dalawang rank 9 Ancient Gods at dalawang peak rank 8 sa kanilang panig. Para sa kanila na matakot sa mga salita ni Francis na may napakaraming puwersa ay talagang katawa-tawa. Swish! Isang kulay abong kutsilyo ang lumitaw sa kamay ni Ancient God Shadow Death. Lumitaw ang mga itim na tendrils mula sa kanyang katawan at pumulupot sa kulay abong kutsilyo. Ang kulay abong kutsilyo ay tila agad na sumanib sa mga itim na tendrils, na halos hindi na matukoy. Swoosh! Ang Ancient God Shadow Death mismo ay hindi gumagalaw, ngunit isang itim na tendril ang lumawak sa kanyang kamay, kinuha ang kontrol sa kutsilyong ito at itinutok ito kay Francis. Sa kabilang dulo, pinagdikit ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang mga kamao, agad na nagpakawala ng alon ng gintong apoy. Brerum! Isang halo ng apoy ang kumalat palabas, nilipol ang lahat ng nasa daan nito. Ang dalawang peak rank 8s ay naglabas ng mga dekalidad na divine artifact at nagpakawala ng malalakas na pag-atake. Sa sandaling ito, ang malalakas na pag-atake ng dalawang rank 9 Ancient Gods at dalawang peak rank 8s ay tumungo kay Francis. Gagamitin kita para subukan ang bago kong kakayahan.
Sa isang tiyak na distansya mula sa Francis, ang Chaos Origin Divine Power ay lumabas at bumuo ng isang domed barrier na gawa sa maputik na silver light. Bago pa man mapunta ang apat na pag-atake, isang lumalamon na enerhiya ang lumitaw sa pilak na simboryo na nagsimulang sumipsip ng enerhiya upang palakasin ang kapangyarihan nito. Habang palapit ng palapit ang apat na atake, palakas ng palakas ang lumalamon na enerhiya. Boom! Bang! Ang mga pag-atake ng pinakamataas na rank 8 at ng lalaking nakaitim na nakadamit ay lubhang hamina pagkatapos na masipsip ang kanilang enerhiya, at nang tumama sila sa pilak na simboryo ng liwanag, sila ay nagkalat at gumawa ng kaunting epekto. Paano ito nangyari? Ang pag-atake ng ating divine power ay tila hamina habang papalapit sila sa batang iyon. Natigilan ang lalaking nakasuot ng itim. Tanging ang pag-atake ng Ancient God Shadow Death, na pinalamutian ng Divine Artifact, ang nakalusot sa Dark Silver Defensive Barrier. Buzz! Bees! Sa sandaling ito, ang madilim na pilak na hadlang ay biglang lumundag, na nagtipon sa kamay ni Francis sa anyo ng isang Chaos Origin Divine Sword. Ang Chaos Origin Divine Sword na ito ay naka-absorb lang sa mga pag-atake ng apat na grupo at napakalakas. Kling-klang! Mabangis na ibinaba ni Francis ang espada, tinalikuran ang anino na kutsilyong iyon. Pagkatapos ay pinalayas ni Francis ang Chaos Origin Divine Sword. Ang target niya ay walang iba kundi ang itim na Ancient God Shadow Death. Ay hindi. Ang mga mata ni Ancient God Shadow Death ay kumislap. Napakabilis ng paglipad ng espadang ito. Hindi niya inaasahan na makakaganti si Francis sa sitwasyong ito. Buzz! Bees! Ang mga kakaibang itim na daloy ng enerhiya ay nagsimulang umagos sa ibabaw ng katawan ng Ancient God Shadow Death. Ang Chaos Origin Divine Sword ay tumusok sa kanyang dibdib, ngunit ito ay dumiretso sa labas at labas. Matapos ang isang pagsabog ng mga ripples, ang katawan ng Ancient God Shadow Death ay bumalik sa normal, ngunit ang kanyang mukha ay tila bahagyang namutla. Ang pag-atake ng Divine Power ng batang iyon ay medyo espesyal. Kahit na pagkatapos kong mag-transform sa aking shadow body at hayaan ang pag-atake na dumaan sa akin, nagawa pa rin itong sumipsip ng bahagi ng aking enerhiya. Ang Ancient God Shadow Death ay seryosong itinuring si Francis. Ang kanyang daliri ay kumikibot, at pagkatapos ay ang itim na litid na iyon ay binawi, ibinalik ang hindi nakikitang kutsilyo sa kanyang kamay. Medyo nagulat ang tatlo pa. Hindi lamang si Francis ay lumabas na walang pinsala, ngunit nagawa rin niyang salakayin ang Ancient God Shadow Death. Hindi masama. Ito ay ang pangunahing bersyon lamang ng Chaos Heaven Void Ring, ngunit mayroon na itong ganitong uri ng kakayahan. Si Francis ay nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti. Pagkatapos sabihin ito, kumikislap ang katawan ni Francis habang nagsimula siyang lumipad palabas. Samantala, ilang malalakas na enerhiya sa loob ng Celestial Net Sect ang papalapit sa tirahan ni Francis. Pag-atake ng kaaway. Ang Celestial Net Sect Master ay nag-scan gamit ang kanyang Divine Sense at ngumisi. Hindi niya inaasahan na may apat na kalaban ang makakapasok sa sekta nang hindi niya napapansin. Ito ay bahagyang dahil ang mga hakbang sa pagtatanggol at pandaman na napinsala mula sa labanan ilang araw na ang nakalipas ay hindi pa ganap na naayos. Francis, okay ka lang? Tanong agad ng Celestial Net Sect Master. Sa sandaling ito, dumating din sa eksena ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak. Ang Blazing Gold Race ay natalo lang, kaya bakit sila nagpadala ng isa pang grupo ng napakabilis? Medyo naiinis ang Ancient God Blue Distance. Sa pag-scan gamit ang kanyang Divine Sense, nanlabo ang kanyang mga mata habang nanginginig ang kanyang katawan sa gulat. Dalawang ranggo siyam na sinaunang Diyos. Nagsimulang tumibok ng mas mabilis ang puso ng Ancient God Blue Distance. Agad na namutla ang Ancient God Ice Origin. Sa ibaba, anong gagawin natin? Tanong ng lalaking nakasuot ng itim. Sila ngayon ay ganap na nalantad, ang kanilang plano ay isang ganap na kabiguan. Hulihin si Francis. Kung hindi natin siya mahuli, patayin siya. Ngunit ang lahat ng ito ay dapat gawin lamang kung wala tayo sa panganib. Nagpadala ng mensahe ang Ancient God Shadow Death. Anong panganib ang maaaring magkaroon? Mayroon lamang 2 peak rank 8s.
Bahagyang ngumiti ang nakaitim na nakabaluti na elder. Ang apat na miyembro na ipinadala ng Blazing Gold Race ay agad na nagsimulang umakyat gamit ang divine power. Commander, ano ang dapat nating gawin? Agad na tanong ni Francis. Bagamat mayroon lamang apat na miyembro, ang kanilang mga paglilinang ay higit na nalampasan ang mga miyembro ng Celestial Net Sect. Bukod dito, tila wala silang balak na tumakas. Ang Ancient God Blue Distance ay may komplikadong hitsura sa kanyang mukha, at wala siyang sinabi. Mahina na tumawa si Francis at sinabing, Ancient God Blue Distance, bakit hindi ka pumunta at kumuha ng reinforcements? Si Francis ay nagbigay ng malaking diin sa kanyang huling dalawang salita. Ikaw. Nabaluktot sa galit ang mukha ng Ancient God Blue Distance, at pinandilatan niya si Francis, ngunit wala siyang masabi. Naalala ng Ancient God Ice Origin ang nangyari dati at namula sa kahihiyan. Ilagay ang buong pagsisikap sa depensa. Kung hindi tayo makakalaban, susubukan natin ang isang fighting retreat. Nagmensahe ang Ancient God Blue Distance sa lahat ng iba pang miyembro. Sa huling labanan, siya ay tumakas, na naging sanhi ng pagkawala ng anumang dignidad at prestihiyo na mayroon siya. Bumalik siya para hindi na lumabas ang bagay na ito at para mabago niya ang impresyon ng iba sa kanya. Kaya, sa pagkakataong ito, maliban kung talagang kinakailangan, hindi makatakas ang Ancient God Blue Distance. Francis, nakapatay ka ng rank 8 last time, kaya hindi dapat masama ang lakas mo. Responsable ka sa pagpigil sa rank 9 Ancient God mula sa Blazing Gold Race. Agad na nagutos ang Ancient God Blue Distance. Sa kanyang pananaw, tila nasugatan ang Ancient God Shadow Death at malamang na mas madaling harapin, kaya iniwan niya ang isa pang rank 9 Ancient God para harapin ni Francis. Celestial Net Sect Master, I activate ang Sect Protecting Array at samahan mo ako sa pakikitungo sa payat na elder na iyon. Pagkatapos ay nagbigay ng utos ang Ancient God Blue Distance sa Celestial Net Sect Master. Sa pagkakataong ito, na tila nasugatan ang kanilang kalaban, malamang na mas madali para sa kanya at sa Celestial Net Sect na harapin ang isang rank 9 Ancient God. Kapag natalo si Francis, tatawag siya ng pag-atres. Kung may anumang sisihin na itatalaga mamaya, itatalaga niya ang lahat kay Francis. Sa ganitong paraan, maaalis niya ang sarili kay Francis habang tinatakasan din ang anumang pagpuna sa paglayas. Pero, ang Celestial Net Sect Master ay may gustong sabihin, ngunit pagkatapos ay pinigilan niya ang kanyang sarili. Bagamat malinaw na pinupuntirya ng Ancient God Blue Distance si Francis, naalala niya kung gaano kamisteryoso at hindi maarok si Francis. At si Francis ay nakapatay na ng isang rank 9 Ancient God noon, kaya malamang na hindi siya makakatagpo ng anumang problema sa pagkakataong ito. Ipaubaya mo sa akin ang bata. Kapag nagtagumpay ako, umatras ka agad. Sabi ng nakaitim na lalaki ng Blazing Gold Race, ang kanyang mga mata ay parang malamig na saber. Kaboom! Ang mga gintong apoy ay sumabog mula sa kanyang katawan, at sumugod siya patungo kay Francis habang nagniningning na kasing liwanag ng araw. Swish! Kumikislap ang katawan ni Francis, at pagkatapos ay lumitaw siya sa likod ng lalaking nakasuot ng itim at iniwagayway ang Chaos Origin Divine Sword. Mamatay! Hindi natakot ang lalaking nakasuot ng itim. Matapos ay activate ang kanyang mabigat na pisikal na katawan at gumamit ng mga kasanayan sa pagtatanggol, sinuntok niya si Francis gamit ang dalawang kamao. Swish! Hiss! Agad na tinaga ng espada ni Francis ang mga depensa ng lalaking nakasuot ng itim, na nagpakawala ng shower ng mga gintong sparks. Tungkol naman sa mga pag-atake ng lalaking nakaitim na damit, madaling naiwasan ni Francis ang mga ito. Ang batang ito ay may napakalakas na pag-atake. Naramdaman ng lalaki ang kanyang mga sugat, at namuo ang galit sa loob niya. Sa unang palitan na ito, si Francis ay lumabas na ganap na hindi nasaktan habang siya, isang eksperto sa paglilinis ng katawan, ay nasugatan. Kaboom! Ganap na na-activate ng lalaki ang kanyang bloodline. Ang gininto ang apoy sa kanyang katawan ay naging mas makinang at naglabas ng mas malaking presyon. Ang isang normal na taong lumalapit ay malamang na halos hindi natitinag sa napakalaking presyon na dulot ng malakas na enerhiyang ito sa linya ng dugo.
Kung lalapit ulit sa akin ang batang ito, matatapos na siya. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay muling sumugod kay Francis, nagpaputok ng mga kamao ng enerhiya ng apoy na sumabog sa hangin. Ang opensa ay ang pinakamahusay na depensa para sa kanya. Kung sinubukan ni Francis na lumapit sa kanya, hindi niya papansinin ang kanyang mga depensa at matatalo muna si Francis. Whoosh! Hindi sinubukan ni Francis na iwasan ang lalaking nakaitim na damit habang papalapit siya. Chaos 7 Void Ring. Muling ginamit ni Francis ang defensive skill ng Chaos 7 Void Origin Technique at nagsimulang lumapit sa lalaking nakaitim na damit. Naghahanap ng kamatayan. Agad na sumabog ang lalaki na may nakakapasong enerhiya at pressure sa pagtatangkang pigilan si Francis. Kasabay nito, ang kanyang mga kamao ay lumilipad, ang langit ay nanginginig habang sila ay naglalabas ng tila maliit na paputok na araw. Masyadong mabangis ang mga pag-atake. Kung tatanggapin ko ito ng sabay-sabay, maaaring hindi mahawakan ng Chaos 7 Void Ring. Umikot si Francis sa gilid, gamit ang Chaos 7 Void Ring para sumipsip ng enerhiya sa paligid. Ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Chaos 7 Void Ring ay unti-unting lumakas at lumakas. Boom! Bang! Ang isa sa mga paputok na enerhiyang kamao ng lalaking nakasuot ng itim ay sumabog sa harang, ngunit nabigo itong makalusot sa mga depensa ni Francis. Sa ganitong paraan, dahan-daang lumapit si Francis, patuloy na sinisipsip ang enerhiya sa paligid niya upang palakasin ang Chaos 7 Void Ring. Nagtagal ito hanggang sa nakipagbakbakan siya sa lalaking nakaitim na nakadamit, at ang kanyang kalaban ay panandaliang hindi makalusot sa kanyang mga depensa. Samantala, pinalamutian ni Francis ang isang malawak na Chaos Origin Divine Sword, na ginamit niya upang tadteren ang matipunong katawan ng lalaki, na nag-iwan ng sugat pagkatapos ng sugat. Siyempre, hindi direktang nakipag-away si Francis sa lalaki, sa halip ay piniling lumaban habang umaatras. Sa kabilang dulo, ano ang nangyayari? Ang mga diskarte ng paggalaw ng matandang ito ay kakaiba, at gumagawa siya ng nakamamatay na pag-atake pagkatapos ng nakamamatay na pag-atake. Maaari ba siyang maging miyembro ng Shadow Race? Walang katapusang nagreklamo ang Ancient God Blue Distance. Siya at ang Celestial Net Sect Master ay talagang natakot at nasa gilid sa kanilang pakikipaglaban sa Ancient God Shadow Death. Hindi niya binigyang pansin ang laban ni Francis, ni wala siyang oras. Ang Ancient God Shadow Death na ito ay lubos na nakaranas at makapangyarihan. Ang kaunting pagpapakita ng kahinaan ay magiging dahilan upang siya ay tamaan ng isang nakamamatay na suntok. Sa sandaling ito, ang Ancient God Blue Distance ay nagtataglay ng maraming sugat habang ang Celestial Net Sect Master, kahit na pagod na sa pagkontrol sa hanay, ay hindi nasugatan. Ang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Sinulyapan ng Ancient God Shadow Death ang pakikipaglaban ni Francis sa lalaking nakaitim na damit at umungol. Sa kanyang pananaw, ang pinakabuod sa kahihinatnan ng labanang ito ay nakasalalay kay Francis at sa lalaking nakasuot ng itim. Itong batang ito, paano naging napakalakas ng kanyang husay sa pagtatanggol? Mabasag para sa akin. Bawat kamao at palad ng lalaking nakasuot ng itim ay napakalakas habang bumagsak sila kay Francis. Ngunit ang bilis ni Francis ay higit na nalampasan ang kanyang kalaban, at ito, kasama ang Chaos 7 Void Ring, ay nangangahulugan na siya ay hindi pa rin nasaktan. Mula sa sitwasyon, ang Shadow Race Assassin na iyon ay naghahanda upang umatras. Binibigyang pansin ni Francis ang Ancient God Shadow Death sa buong oras na ito. Natural na nakikita niya na ang Ancient God Shadow Death ang commander ng pangkat na ito. Junior, huwag kang tumakbo kung may lakas ka ng loob. Angal ng lalaking nakaitim ang damit. Mabilis si Francis at malakas ang kanyang mga depensa. Bukod dito, ang kakaibang hadlang na iyon ay nagawa pang sumipsip ng kanyang banal na kapangyarihan. Ang lalaking nakasuot ng itim ay medyo pagod na pagod pagkatapos ng lahat ng pakikipaglaban na ito. Okay. Napangiti si Francis habang huminto ang kanyang katawan. Talagang tumigil siya sa paggalaw. Naghinala ang lalaki, ngunit nagsimula siyang bumuo ng isang malakas na kasanayan sa kanyang katawan upang masugatan niya si Francis sa isang suntok. Hey! Matagal na akong nakikipaglaro sa iyo.
Mapapaalis na kita ngayon, mahinang ungol ni Francis. Kahit na ang kanyang cultivation ay selyado sa pinakamataas na rank 8, kaya pa rin ni Francis na madaling patayin ang lalaking ito. Sinadya lang niyang paglaruan. Kung tutuusin, sobrang nakakagulat kung agad niyang papatayin ang kanyang kalaban. Naglalagablab na gintong Fury Fist. Ang mga braso ng lalaki ay pumutok sa divine power, at ang kumikislap na gintong apoy sa kanyang mga kamao ay naglabas ng isang mapanganib na aura. Ang Blazing Gold Fury Fist ay isa sa mga kasanayan sa bloodline ng Blazing Gold Race. Ginamit nito ang bloodline power ng Blazing Gold Race para agad na ilabas ang explosive energy ng metal at fire. Ang pinakamataas na rank 8 ng Blazing Gold Race na nakikipaglaban sa malapit sa mga miyembro ng Celestial Net Sect ay nakadama ng enerhiyang ito at agad na umatras sa isang tiyak na distansya. Dumagundong. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay nagmamadaling lumapit kay Francis, ang kanyang mga kamao ay naglalabas ng isang mapanganib na enerhiya na malapit nang tumama kay Francis. Chaos Origin Divine Sword. Si Francis ay nakatayo sa kinaroroonan niya, lubos na hindi nababagabag. Nakatuon ang kanyang mga mata sa ulo ng lalaking nakasuot ng itim, at pagkatapos ay nagsimulang pumutok ang kanyang kaliwang mata ng Chaos Origin Divine Power at Eye Intent. Thwish. Pagkaraan ng ilang sandali, isang maliit na espada na kulay pilak ang bumaril mula sa kanyang kaliwang mata. Hindi maganda. Naramdaman ng lalaki ang pag-atake ni Francis, ngunit ang eye bloodline technique na ito ay napakabilis. Hindi siya eksperto sa bilis at mahihirapan siyang umiwas. Bukod dito, naniniwala siya na, kung matitiis niya ang pag-ataking ito, magagawa niyang talunin si Francis. Gayunpaman, nang lumapit ang maliit na Chaos Origin Divine Sword na iyon, bigla niyang naramdaman ang isang nakakatakot na enerhiya ng soul. Ngunit huli na ang lahat. Ang ulo ng lalaking nakasuot ng itim ay tinusok ng Chaos Origin Divine Sword. Kahit na ang Chaos Origin Divine Sword ay isang pisikal na pag-atake, ang bersyon ng eye bloodline technique ay maaari ring makapinsala sa kaluluwa. Dagdag pa rito, kahit na tinatakan ni Francis ang kanyang cultivation, hindi niya tinatakan ang kanyang soul intent. Ilang sandali pa, patay na ang lalaking nakasuot ng itim. Biglang lumabo ang mundo. Hindi maganda. Patay na siya. Napangiwi si Ancient God Shadow Death. Masyadong mabilis ang lahat, at napakalayo niya para pigilan ang anuman. Mahirap isipin na ang eye bloodline technique ni Francis ay maaaring agad na pumatay sa isang rank 9 Ancient God. Para naman sa Celestial Net Sect Master at Ancient God Blue Distance, hindi nila pinapansin ang laban ni Francis at walang ideya kung ano ang nangyari. Ngunit walang duda na pinatay ni Francis ang isang rank 9 Ancient God. Paano ito nangyari? Ang batang ito ay nagawang pumatay ng isang rank 9 Ancient God of the Blazing Gold Race mag-isa. Mahirap paniwalaan ito ng sinaunang God Blue Distance. Kahit siya at ang Celestial Net Sect Master na nagtutulungan ay hindi magagawa ito. 1412. Paano ito nangyari? Ang batang ito ay nagawang pumatay ng isang rank 9 Ancient God of the Blazing Gold Race mag-isa. Hindi makapaniwala ang Ancient God Blue Distance. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, hindi bihira para sa isang tao na pumatay ng isang tao na mas mataas sa kanilang antas, ngunit ito ay kadalasang nangyayari sa isang tao na may mas mataas na kadugo na pumatay ng isang taong mas mababa ang kadugo. Bihira itong mangyari sa mga may mataas na ranggo na karera tulad ng Spiritual Race at Blazing Gold Race. Para sa kadahilanang ito, ang nagawa ni Francis ay nagdulot ng pagkatulala at solemna ng lahat. Naku, iilan lang ang nakasaksi sa buong proseso ng pagpatay ni Francis sa lalaking nakaitim na damit. Ang Ancient God Blue Distance at ang Celestial Net Sect Master ay mas mababa sa Ancient God Shadow Death, at kailangan nilang ituon ang lahat ng kanilang pagtuon sa labanan, kaya natural na hindi nila ito nakita. Para sa iba pang miyembro ng Celestial Net Sect, abala sila sa pagharap sa dalawang pinakamataas na eksperto sa rank 8. Kung hindi dahil sa kanilang bentahe sa bilang, matagal na silang nolipol. Kaya, kakaunti ang mga taong nanonood. Ang tanging mga tao na malinaw na nakakakita nito ay ang Ancient God Shadow Death at ang dalawang peak rank 8s mula sa Blazing Gold Race. Hindi ito maaaring totoo.
Talagang pinatay niya ang isang rank 9 ancient god of the blazing gold race. Nakita na ng dalawang pinakamataas na rank 8 ang lahat, ngunit hindi sila nang ahas na paniwalaan ito. Naabot ni Francis ang pinakamataas na rank 8 sa loob ng wala pang 10 taon. Ang kanyang pundasyon ay dapat na hindi kapani-pani walang hindi matatag, kaya paano siya magkakaroon ng ganoong lakas? Itong batang ito. May tinatago. Naalarma sa isip ang Ancient God Shadow Death. Mula sa oras na sila ay nakapasok at naghanda para sa kanilang palihim na pag-atake hanggang sa kasalukuyang matinding labanan, ang mukha ni Francis ay halos hindi nababagabag. At noong naghahanda na ang Ancient God Shadow Death na umatras, pinatay ni Francis ang lalaking nakaitim na nakadamit sa isang suntok. Bagamat isa lamang itong pamamaraan, malabo na naramdaman ng Ancient God Shadow Death ang malakas na enerhiya ng soul ni Francis. Umalis. Ang sinaunang Diyos Shadow Death ay umungal, at pagkatapos ay nagsimula siyang tumalikod. Masyadong makapangyarihan si Francis, at nawala na sila ng isang rank 9 Ancient God. Kung magpapatuloy ito, malamang na tuluyan na silang mapapawi. Umalis. Natigilan ng Ancient God Blue Distance. Siya at ang Celestial Net Sect na nagtutulungan upang labanan ang Ancient God Shadow Death ay kailangang patuloy na mag-ingat sa takot na baka makakita ng kahinaan ang kanilang kalaban, ngunit sa sandaling ito, pinili ng Ancient God Shadow Death na tumakas. Ang lahat ng ito ay dahil pinatay ni Francis ang isang rank 9 Ancient God ng nagliliyab na lahing ginto. Kahanga-hanga. Masayang ngumiti ang Celestial Net Sect Master. Ang Celestial Net Sect ay muling naiwasan ang krisis at itinulak pabalik ang kanilang kalaban. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng miyembro ng Celestial Net Sect. Gusto mong umalis? Biglang ngumiti si Francis. Swish! Biglang bumaril si Francis patungo sa nakaitim na nakabaluti na elder. Hindi. Agad namutla ang matanda. Maaaring patayin ni Francis ang rank 9 Ancient God of the Blazing Gold Race, kaya hindi ba mas madali siyang pumatay? Agad siyang gumamit ng isang lihim na sining at sinunog ang banal na kapangyarihan, ang kanyang buong katawan ay nagliliyab ng apoy. Swish! Ang bilis ng Black Armored Elder ay panandaliang umabot sa bilis ng isang rank 9 Ancient God, at bumaril siya sa malayo bilang isang bahid ng gintong liwanag. Chaos Origin Divine Sword. Ang kaliwang mata ni Francis ay muling tumibok, at ang Chaos Origin Divine Power ay mabilis na nakabuo ng isang maliit na Chaos Origin Divine Sword. Swish! Pagkaraan ng ilang sandali, isang maliit na espada na kulay pilak ang bumaril mula sa kanyang kaliwang mata. Ang tumatakas na nakabaluti na itim na elder sa di kalayuan ay tinusok ng Chaos Origin Divine Sword. Durog na durog ang kanyang katawan, at nawasak ang kanyang kaluluwa. Hindi na kailangang ipakita ni Francis ang kanyang makapangyarihang soul intent at madali pa rin niyang mapatay ang pinakamataas na rank 8. Dahil nakapatay na siya ng rank 9, walang masyadong kahinala sa pagpatay niya sa pinakamataas na rank 8. Nakakatakot. Ang tumatakas na binata na may gininto ang maskara ay hindi maiwasang manginig sa takot sa tanawing ito. Mananatili ka rin. Nakatutok sa kanya ang mga mata ni Francis. Hindi. Pakiramdam ng binata na parang tinitigan siya ng Diyos ng kamatayan at agad na sinimulang sunugin ang banal na kapangyarihan upang siya ay makatakas. Sa isang kisap mata, ang kabataang nakamaskara na ginto ay tumakas sa paningin ng lahat. Sa sandaling ito, swish! Isang maliit na Chaos Origin Divine Sword ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Francis at sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ay nakarinig ng isang kakilakilabot na hiyawan at naramdaman ang paglalaho ng isang kaluluwa. Pumunta ka! Isang matalim na sulyap kay Francis ang sinaunang Diyos Shadow Death bago sumanib sa madilim na gabi. Sa ilang maikling sandali, 3 sa 4 na eksperto sa Blazing Gold Race ang napatay. Ito. Agad niyang pinatay ang pinakamataas na rank 8. Nanginginig ang Ancient God Blue Distance habang nakatitig kay Francis na parang halimaw. Isang sulyap lang ang kailangan ni Francis para pangalagaan ang pinakamataas na rank 8 Ancient God of the Blazing Gold Race. Sa madaling salita, maaari din siyang alagaan sa isang sulyap mula kay Francis.
Sa sandaling ito, naalala ng Ancient God Blue Distance kung paano niya sinasadyang i-target si Francis at biglang naramdaman na parang naglalakad siya sa tabi ng kamatayan. Sa lakas na ipinakita ni Francis, kahit napatayin niya ang Ancient God Blue Distance, ang spiritual race ay hindi magpapataw ng anumang mabigat na parusa. Para isipin na magiging ganito siya kalakas. Ang Celestial Net Sect Master ay natigilan. Nauna niyang nakita si Francis na hindi maarok at misteryoso, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang tunay na lakas ay magiging napakapangit. Maaari niyang patayin ang rank 9 Ancient Gods at pumatay ng mga eksperto sa parehong ranggo sa isang sulyap lang. Ang mga disipulo ng Celestial Net Sect ay natigilan din, ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Francis. Francis, gumawa ka ng malaking kontribusyon sa oras na ito. Iuulat ko ito sa espiritual na lahi at sisiguraduhin na ikaw ay gagantimpalaan ng sagana. Lumipad ang Ancient God Blue Distance at ngumiti. Hindi niya akalain na si Francis ay nagtatago ng kanyang lakas sa buong oras na ito. Sa oras na ito, umaasa lang siya na hindi isa puso ni Francis ang sama ng loob na nararamdaman niya sa kanya at sa kanyang anak. At kung makakabuo siya ng magandang relasyon kay Francis, natural na magiging maganda iyon. Si Francis ay may potensyal na maging isang Diyos na Panginoon na may kaunting problema. Hindi na kailangan. Nanalo kami dahil sa pagsisikap ng lahat. Si Francis ay may walang pakialam na hitsura sa kanyang mukha. Pagkasabi nito ay bumalik na siya sa kanyang tirahan. Ice Origin, tandaan, sa hinaharap, hindi mo siya dapat i-provoke. Sa katunayan, dapat mong subukan ang iyong makakaya upang bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya. Tahimik na nag-message ang Ancient God Blue Distance sa Ancient God Ice Origin. Oo. Nag-message ang Ancient God Ice Origin bilang tugon, bagaman sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng sakit. Sa isang palasyo sa ilalim ng lupa, liblib at malamig. Swish! Isang itim na batis ang biglang bumaril, na naging isang payat na elder. Sa harap ng Ancient God Shadow Death ay isang kama ng nagyayelong jade, at nakahiga sa kama na ito ay isang magandang babae na nakatalikod sa Ancient God Shadow Death. Ngunit kahit nakatalikod ito sa kanya, ang kanyang katawan ay nagpapakita pa rin ng nakakaakit na aura. Ang kanyang makatarungan at payat na mga binti ay tila inukit mula sa puting jade at ganap na walang kapintasan. Nabigo. Ang malamig at malinaw na boses ng sinaunang Diyos na si Ice Flame ay umalangaw-ngaw. Itinatago ni Francis ang kanyang tunay na lakas. Ang iba pang tatlong miyembro na kasama ko ay napatay lahat. Ibinaba ni Ancient God Shadow Death ang kanyang ulo at itinikom ang kanyang mga ngipin. Kaboom! Ang jade bed ay biglang napuno ng malamig na apoy, at ang katawan ng Ancient God Ice Flame ay unti-unting nawala. Ngunit ilang sandali pa, nagpakita siya sa tabi ng Ancient God Shadow Death. Ang Ancient God Shadow Death ay agad na natabunan ng isang layer ng yelo na halos nagyelo ng dugo sa kanyang katawan. Mukhang kailangan kong magpakita ng personal. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa walang katulad na magandang mukha ni Ancient God Ice Flame. Ang Blazing Gold Race ay nagpadala ng 2 rank 9 Ancient Gods sa pagkakataong ito, ngunit nabigo pa rin sila. Ang hanay ng mga puwersang ito ay tiyak na pumukaw sa atensyon ng espiritual na lahi, at malamang na magpapadala ito ng mga reinforcement sa Celestial Net Sect. Hindi pinahihintulutan ng sinaunang Diyos na si Ice Flame ang kanyang sarili na mab-aigo, kaya sa pagkakataong ito, siya na mismo ang pupunta. Nagulat si Ancient God Shadow Death. Talagang nagpaplano ang Ancient God Ice Flame na personal na kumilos laban sa pinakamataas na rank 8. Ngunit hindi siya nang ahas na tanungin ang kalooban ng sinaunang Diyos na si Ice Flame. Oo. Paulit-ulit na tumango ang Ancient God Shadow Death. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa normal ang Celestial Net Sect. Ang lahat ng miyembro ng Celestial Net Sect ay nag-iingat ng kanilang lakas at nagpapagaling. Ang dalawang magkasunod na labanan ay nagdulot sa kanila ng matinding casualty, ngunit ang labanan ay nagpatalas din sa kanila. Sa loob ng space-time robe, si Francis ay nasa gitna ng paglinang ng maraming layunin. Ang higit pang nilinang ng isang layunin, mas naging mahirap ang proseso.
Kahit na may maraming mahalagang mapagkukunan at hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pag-unawa, kailangan pa rin ni Francis na gumugol ng napakalaking oras sa paglilinang. Bukod sa paglilinang ng mga layunin, paminsan-minsan ay nililinang ni Francis ang Chaos 7 Void Ring. Bigla, binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at iniwan ang space-time robe. Ilang sandali pa, biglang bumagsak ang temperatura sa labas at ang mundo ay nalubog sa nagyayelong fog. Marami sa mga miyembro ng Celestial Net Sect ang naalarma sa biglaang lamig na ito. Bukod dito, lumalala lang ang lamig, at maraming lugar ng Celestial Net Sect ang na-freeze. Ay hindi. Napansin ng Celestial Net Sect Master na may mali at bumaril sa langit. Sa di kalayuan, tila nagyelo ang mundo, at isang figure ang dahan-daang naglalakad sa himpapawid. Ang bawat hakbang niya ay sumasaklaw sa libu-libong li. Sa isang kisap mata, narating niya ang Celestial Net Sect. Sa sandaling ito, ang Ancient God Ice Flame ay lumitaw na parang isang frosty ice goddess. Ang kanyang mukha ay napakarilag, ngunit ito ay naglabas ng lamig na dahilan upang ang lahat ay hindi maglakas loob na lumapit. Isang napakalamig na lamig ang nagsimulang pumasok sa Celestial Net Sect. Kung hindi dahil sa defensive array, ang mga disipulo ng Celestial Net Sect sa ibaba ng Ancient God Ice Flame ay agad na napatay ng malamig na ito. Swoosh! Swoosh! Ang Ancient God Blue Distance at ang kanyang anak ay lumitaw sa labas. Half step. God Lord. Ang Ancient God Blue Distance ay bumulong sa gulat nang maramdaman niya ang aura ng Ancient God Ice Flame. Sa sandaling ito, gusto niyang tumakbo. Pero makakatakbo kaya siya? Nakaramdam ng panlulumo ang Ancient God Blue Distance. Mula nang dumating si Francis, ang Blazing Gold Race ay nagpadala ng sunod-sunod na pag-atake, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Una ito ay isang rank 9 Ancient God, pagkatapos ay 2, at ngayon, ito ay isang half-step God Lord. Paano ito mangyayari? Isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon ang aktwal na nakikibahagi sa isang labanan. Nanginig ang Ancient God Ice Origin. Naramdaman niya na ang kanyang banal na kapangyarihan at dugo ay tila nagyelo, at nahirapan siyang i-circulate ang mga ito. Paano naging ganito? Lahat ng mga disipulo ng Celestial Net Sect ay mukhang natulala sa kawalan ng pag-asa. This time, wala na talagang pag-asa. Ang isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon ay maaaring paksain ang Celestial Net Sect sa pamamagitan ng isang kaway ng kanilang kamay. Tunay. Isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon. Lumubog ang mga mata ni Francis. Ikaw si Francis, tama ba? Isang interesadong ngiti ang lumitaw sa malamig na mukha ni Ancient God Ice Flame. Kailangan ko bang ipakita ang tunay kong lakas? Hindi pinansin ni Francis ang Ancient God Ice Flame at nag-isip. Biglang kumislap ang kanyang mga mata, at lumuwag ang kanyang ekspresyon. Kaboom! Ang malayong abot tanaw ay nanginginig, at pagkatapos ay isang fog ng mga puting kristal ng yelo na sinamahan ng napakalawak na presyon ay bumaba. Ito ang Ancient God Blue Distance at lahat ng miyembro ng Celestial Net Sect ay lumingon sa likuran nila. Sa malakristal na ambon na iyon, nakita nila ang isang napakarilag na babae na nakadamit ng asul na pababa. Ang kanyang tindig ay marangal at kaaya-aya, ang kanyang mukha ay dalisay at maganda. Ang kanyang mga itim na kilay, maaliwalas na mga mata, at talon ng itim na buhok ay naging dahilan upang maipakita niya ang hindi maipaliwanag na biyaya at maharlika ng isang diwata. Si Jade ng pinagmula ng sinaunang Diyos. Ang sinaunang Diyos asul na distansya ay nagalak. Tinatanggap ng Celestial Net Sect si Elder Origin Jade ng spiritual race. Agad na sabi ng Celestial Net Sect Master. Agad na naghiyawan ang lahat ng miyembro ng Celestial Net Sect. Ito ay dahil ang Ancient God Origin Jade ay isa ring half-step na God Lord. Higit pa rito, siya ang pinakabatang half-step na God Lord of the spiritual race, ang Ancient God Origin Jade na minsan ay nakilala bilang numero 1 babaeng prodigy ng spiritual race. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.